Ano, may tao sa loob. Aray, bitawan mo agad. Hindi na gumagalaw. Aray, mga prinsipe-prinsesa ko, huwag nyo naman sana. Wow! Naglakas loob kayong itali ang isang maestro. Ayan na. Umalis na naman ang isa. Maestro, tingin niyo po, mahahanap ko pa rin ba ang aking tadhana? Aking disipulo. Ang tadhana ay may sariling daloy. Ito ay may sariling takda. Ngunit, maestro, Huwag kang mag-alala. Pagdating ng iyong tadhana, ang tali ng tadhana sa iyong kamay ay kusa itong magre-react. ay, bakit umilaw ang pulang tali ng tadhana? Sabihin mo, saan na naman pumunta ang dalawang pasaway na bata para maghanap ng asawa para sa akin? Sir Daniel. Sabi po ng batang Ginoo at Binibini, kung hindi po sila makakahanap ng isang mommy MG gusto nila. Hindi po sila susuko. Sige. Daan-daanan. Daan-daanan. Huwag palampasin. Naghahanap ng mommy na may gantimpala. Sino ang magiging mommy namin? Marco, Nako, hinahabol kami ng masamang daddy. Sofia, takbo na. hindi mo pa ba hahabulin? Batang Ginoo, batang Binibini. Naghahanap ng mommy na may gantimpala. Takbo na. Ang cute na kambal na lalaki at babae. Kambal na lalaki at babae. Kung buhay pa ang mga sanggol ko, siguro ganoon din sila ka-cute ngayon. Marco, tigil ka. Tigil. Ah. Oh, aray, oh. Pasensya na. Bilisan mo, isuot mo yan. Malamig sa sahig. Bakit ka nakatayo lang dyan? Hindi ka pa ba hahabol agad? Oy. Pasensya na po, Sir Paulo. Paghahanap mo may gamit ang malaking pera, ganun ba? Ah, Buisit na daddy, ikaw na single. May mommy ang iba. Bakit wala kami? Marco, palaki ng palaki ang lakas ng loob mo, ah. Ang lakas mong sabihing single ang daddy mo. Sofia, huwag. Sofia, maging masunurin. Bilis, ibaba mo na si daddy. Takot si daddy sa taas. Kung hindi mo sisipakan ng puwet ni Ku, ibaba kita. Sige. Hindi sasapakin ni daddy ang puwet ni kuya. Bilis, ibaba mo na si daddy. Paano ko ba kayo ipinanganak, kayong dalawang demonito? Sofia, maghanap pa tayo kay mom. Tama si kuya, kung walang babae sa bahay, sasaktan ni daddy ang mga bata. Kayong dalawa, tumigil kayo. Aray, Ay, tali ng tadhana, ang daming tao kanina. Sino ba talaga ang nakatadhana sa akin? Hindi mo naman siguro ako papakasalan sa lahat, di ba? Ate, nakatagpo ka na ba ng manggengguan ng bata? Binibini, nakasalubong ka ba ng mangunguha ng bata? Nasaan ang mangunguha ng bata? Sabihin mo kay tita, poprotektahan ka ni tita. Dito ka sa likod ko. Hehe, kami ang manggengguan ng bata. Hoy, mga makulit na bata, bitawan niyo ako. Daddy, dinalhan ka namin ng mommy. Maestro, 5 taon lang akong hindi bumaba ng bundok, ni hindi ko na kayang talunin ang mga batang 5 taong gulang. hindi pa rin ba niyo nakikita? Bakit nawala na naman sa isang iglap? Wala pa po, Sir Daniel. Ginawa na namin ang lahat. Sabihin mo nga, si Marco at Sofia, hindi kaya nakasalubong ng manggengguan ng bata? Mangunguha ng bata. Mabuti na lang kung hindi sila ang maging mangunguha ng bata. Daddy, nandito na kami. Ano yan? Si mommy to, para sa iyong panghabang buhay na partner. Gumawa kami ng paraan para sa iyo. Dumating na ang manggengguan ng bata. Paano mo kami pasasalamatan ngayon? Ano, may tao sa loob. Aray, bitawan mo agad. Hindi na gumagalaw. Aray, mga prinsipe-prinsesa ko, huwag nyo naman sana.
Wow. Naglakas loob kayong itali ang isang maestro. Ayan na. Pasensya na. Akala ko talaga na nakakita ako ng kidnapper. Kaya, Naisip mong magtiis, pumasok sa teritoryo ng kaaway. At pagkatapos ay, major move. paano mo nalaman? Kung wala na kayong ibang kailangan, aalis na ako. Dahil hindi umilaw ang tali ng tadhana. Hanapin ko na lang ang susunod. Mommy, huwag kang umalis. Kung aalis ka, si Daddy at ako, hindi na mabubuhay. Mommy, huwag kang umalis. May kailangan pa si tita. Kaya hindi ako makakapaglaro sa inyo ngayon. Ang anak mo, malakas pala. Parang tubig at ulap, magana parang ibon. Aking disipulo. Talagang isang natural na mandirigma. Nakakalungkot lang na. Datang dalawa kong apo sa tuhod na hindi ko pa nakikilala. Kung hindi, sa iyong lahi, tiyak na sila ay may pambihirang talento. At banal na kapangyarihan. Pambihirang talento, walang hanggang kapangyarihan. Ang dalawang batang ito ay mga anak ko. Itong dalawang bata, saan sila nanggaling? Siyempre, anak ko sila. Sa'yo ba sila? Ako, tama nga, ang aking anak, matagal lang namatay sa insidenteng iyon. Tara na. Daddy, hindi kami aalis. Gusto naming siya na, ang maging mommy namin. Mommy, magpakasal na po kayo kay Dad. Magiging mabait po kami. Araw-araw po namin kayong pasasayahin. Hindi pwede, mga anak. Ang tita ninyo ay bumaba ng bundok para hanapin ang kanyang tadhana. Tingnan ninyo. Sa oras na lumitaw ang taong itinakda sa akin, ikakabit kaming dalawa ng pulang tali. Wala pa ring reaksyon, kaya ang daddy ninyo ay tiyak na hindi. Wow. May delay pala. Ano na namang kalokohan yan? Mukhang nakakapit na si Mommy kay Daddy. Bakit? Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng regalong pangkasal. Anong regalong pangkasal? Sabihin ko sa'yo. Una, hindi ako naniniwala dito. Huwag mo akong subukang lokohin. Pangalawa, huwag kang tumingin sa akin ngayon. Sa totoo lang. Isa lang akong driver. Wala akong pera para lokohin mo. Pangatlo, paalam na po sa inyo. Ay, huwag kang umalis, hindi ako manloloko. Isa akong master ng espiritu. Kung wala kang pera, pwede akong kumita. Nasa taon ka ng... Huwag ka nang magalit. Dahan-dahan lang, baka ka madulas. Sofia, tingnan mo, iniwan na ni Daddy si Mommy. Pag namatay si Daddy, may mga taong darating na kukunin lahat ng kayamanan, itapon tayo sa labas, at maging mga palab, at magiging mga pulubi tayo. Ayoko pong maging palaboy, ayokong makipag-agawan ng pagkain sa mga aso't pusa. Marco, bakit mo tinatakot ang kapatid mo? Sofia, huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya. Gusto ko si Mommy, gusto ko siya ang maging mommy ko. Masasamang tao kayo. Huwag kayong lalapit. Sofia, huwag. Hoy! Marco, kung guguluhin mo pa ulit si Sofia, kapag namatay na ako, wala kang makukuhang kahit anong mana. Ayoko ng mana, gusto ko lang si Mommy. Yung babae na yon, isa siyang manloloko. Gusto namin siya, gusto namin siya. Marco, hanggat hindi mo pinapangasawa si Mommy, hindi ka makakababa rito. Hoy! Naku. Anak na Swale, ipagbaba mo ako. Wow, kuya, ang galing mo. HMPH, hanggat hindi mo pinapangasawa si Mommy, hindi ka makakababa rito. Hoy, bumalik kayo rito. Mr. G. Ano na pong gagawin natin, Mr. G? Ang galing mong manghula. Sinasabi mo agad ang katotohanan. Nagpapa-consult ka ba o nagpapa-exercise? Ako ang iyong asawa. Pumunta ako sa bahay mo. Para pag-usapan ng kasal. Ano? Ito ba ang bahay mo? Grabe, ang hirap pala. Paolo, inutusan kitang humanap ng sira-sirang bahay. Ito ang ibinigay mo sa akin. Ano ang sinasabi mo? Wala lang. Tingnan mo, ganito ako kahirap. Papayag ka pa ring magpakasal sa akin. Kasi, ang sweldo ko sa isang buwan ay mahigit 3,000 piso lang. May dalawa pa akong anak na kailangan kong buhay. Ang dating asawa ko, dahil lang dito, Dito dapat may ref para araw-araw akong makapagluto ng masarap na pagkain para sa mga bata. nakipaghiwalay. Dito naman dapat may malaking mesa ng kainan. Ay, at dito. Dito.
Ano kaya ang ilalagay dito? Ha? Ano ang sinabi mo kanina? Ha? Ang dating asawa mo, nakipaghiwalay sa'yo dahil sa kahirapan mo. Ay, Mababaw. Masyadong mababaw. Ang pera, makakatulong lang sa kalidad ng buhay. Pero kung magiging masaya o malungkot ang buhay, depende pa rin sa pagmamahala ng dalawa. Di ba tama ako? Mga mahal, Oo, tama si Mommy. sige, bilang bagong miyembro ng pamilya, opisyal kong ipapakilala ang aking sarili. Ako si B. Reyes. Sa natitirang buhay, patnubayan ninyo ako. Mommy, ako po si Marco Santos. Ang palayaw ko po ay Marco. Siya po ang kapatid kong babae, si Sofia Santos. Ang palayaw niya po ay Sofia. Inosente at walang malay nga. Wow, ang cute-cute ninyo. Bob ong Daddy, hindi ka pa ba magpapakilala kay Mommy? oo, na pala. Hello, ako si Paulo Santos. Paulo Santos. Ayos na, no? Kamusta? Makapangasawa ng ganito kagandang babae. Masaya ka ba? Naku. Tingnan mo nga, ang gwapo. Sarap hawakan. Ikaw. Huwag ka nang ikaw. Tara na, uwi na tayo para makita ang mga baby natin. May mommy na rin ako. Kami rin, may mommy na. Pakita mo sa akin, pakita mo. Daddy, ang seryoso naman ng mukha mo. Elsan, Tapos na ba kayong tumingin? Pagkatapos yung tumingin, ibalik nyo agad sa akin. Itatago namin ito ni ate, para hindi ka mapariwara, maywan ni mommy. Oh, na pala, hindi ba sabi mo magtitinda ka? Nandoon ang kwarto, ikaw na muna ang mag-ayos. oh, nga. Mga baby ko, hintayin niyo si mommy sandali ha. Bakit mo niloloko si mommy? Hindi mo sinasabi kay mommy na may pera kami, tapos kinuha mo pa yung pangalan ni Assistant G para gamitin mo. Nakakahiya. Ay. Sinusubukan lang ni Daddy, yung babae, kung tapat ba siya sa inyo. Pero naniniwala kami kay mommy. Oo nga, Dad, sabi ng teacher, masama ang magsinungaling. Hindi ito pagsisinungaling. Ito ay pag-imbestiga. Pag-imbestiga. Hindi ba kayo? Nakalimot na kay babaeng yon. Okay lang yan. Ate, naniniwala kami kay mommy. Tara na, aayusin natin ang gamit ni mommy. Sakay na sa paborito kong motorsiklo. Bakit kayo ang saya-saya? Kayo ay... Anong ginagawa nyo? Paolo, hindi mo naman sinasaktan ang mga bata, di ba? Hindi po. Naglalaro lang po kami. Talaga? Talaga? Gawa ito sa foam, kaya sobrang gaan. Gusto ni Sofia maglaro nito. Akala ko kasi, mayroon kang tendency manakit ng bata. Hindi po. Tapos ka na magligpit. Ah, halos tapos na. Sandali lang, ha? Hindi tayo pwedeng gumamit ng superpowers. Sa harap ni mo baka matakot siya. Naintindihan mo? Opo. Tapos na po ako. Simulan na natin ang ating stall business. Tara na. Ang misteryosong stall na ito, sino kaya ang maniniwala? Ibigay mo nga sa akin. Ano? Yung cellphone mo. Mag-post tayo sa social media para makita nila kung gaano karami ang gustong magpa-consult. Ako, magpo-post ka sa social media para ma-promote ko to para sa'yo. Bakit? Lahat ng bagay kasi dapat ginagawa ng maayos, step by step. Paano malalaman ng iba kung hindi natin ipipromote? Mommy, tutulungan kitang mag-promote. Yay, nag-post na ako. Marco, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Hoy, aray. Marco, huwag kang tumakbo. Marco. Hoy. Sofia. Hello po, naparito po kayo para magpa-consult. Isabel Reyes. Bea Reyes. Hindi ka pa pala namamatay. Buhay pa ako. Nadismaya ka, no? Ano bang pinagsasabi mo? Dahil buhay ka pa, bakit hindi ka umuwi? Kung uwi man ako o hindi, hindi mo ba alam? Paano ko malalaman? Tungkol sa nangyari noon, alam na niya lahat. Mahal ko. Ito yung one night stand mo sa ibang lalaki. Tapos, nagkaanak ka bago ikasal, di ba? Oo, 5 taon na ang nakalipas. Sa isang estranghero, matapos mabuntis at magpa-abort, nawala siya. Hindi ko akalain na buhay pa pala siya. Ang ganda-ganda pa naman niya.
Sayang kung namatay siya. Lumayas ka ng malayo. Dahil masaya ako ngayon. Kung hindi, isang suntok, sasapakin kita pataas sa langit. Bea Reyes, alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Isabel, bakit? Tatay, Bea Reyes. Anak na walang galang, buhay ka pa pala. Buhay ako. Hindi ka ba masaya? tatay, tingnan mo siya. Hindi ka nga tinatawag na tatay. Kanina lang, sinaktan pa niya si Kuya Victor. Sige na, turuan mo siya ng leksyon. Babae, ikaw, Suntukin mo. Halika. ako, Hindi mo ako kayang suntukin, no? Noong 5 taon na ang nakalipas, nalasing ako. Pero para sa dangal mo, nang hindi ako pinakinggan, pinalayas mo ako sa bahay. Noong mga panahong iyon, hindi ka na ang tatay ko. At ngayon, kasama ang mabuting anak mo. Umalis kayo. ikaw na babae. Kung hindi ka lang kasi pala pabaya, at sinira ang pangalan ng pamilya Shu, paano ko naman, pinalayas ka? Sabihin mo agad. 5 taon na ang nakalipas. Sa Hotel Aurora kasama ka, yung lalaki. Sino ba siya? Ayaw mong sabihin, no? Tingnan mo, papatayin kita. Ikaw, Anong gagawin mo sa asawa ko? Gagawin mo. ako, Huwag mong apihin ang mommy ko. Mommy, imposible. Yung kambal na lalaki at babae noon, nabenta ko na sila. Anong nangyayari? Okay lang. Una, dalhin mo muna ang mga bata sa gilid. Ang bagay na ito, aayusin ko mag-isa. Mommy, ang pagprotekta sa babae, yan ang dapat gawin ng mga lalaki. Ako rin, kailangang protektahan si mommy. Kayo dalawa, umalis na kayo. Ang tungkol sa pagprotekta kay Mrs. Ipaubayan niyo sa akin. Nako, talaga namang nagmamahalan kayo, ano? Pero kailangan kong sabihin sa iyo, ang asawa mong ito ay hindi simple. Sofia Gomez. Ano iyon, Ate Maria, natatakot ka bang sabihin ko? Mas sasabihin ko pa. Ang asawa mong ito, hindi lang malandi sa maraming lalaki, nagkaanak pa ng kambal. Ano sa tingin mo, hindi ba't pakiramdam mo ay naloko ka? Naloko ka. Wow, ang galing talaga ni mommy. ang tapang mo. Hinamon mo ang babae ko sa harap ko, alam mo ba kung sino ako? Ako ang direktor ng Santos Group. Sa lungsod Veritas na ito, wala pang sinuman na naglakas loob na kalabanin ng Santos Group, HMPH. Direktor ng Santos Group, mula ngayon. Hindi ka na isa. Ano? Kuya Victor. Maria Reyes. Nakalaban mo ang Kuya Victor ko, makikipaglaban ako sa iyo. Sister, bugbugin natin sila. Oo. TSK. Kuya Victor, anong nangyari? Ito. Nakalaban mo si mommy. Sister, tapusin natin sila. Okay. Luna, huwag. Sayang talaga. Ang 2 disipulo ko na hindi ko pa nakikilala. Kung hindi, sa iyong dugo. Siguradong, pambihirang talento. Kapangyarihan. Walang hanggan. Kayo 2 bata, saan talaga kayo nagmula? Siyempre, galing sila sa akin at sa mga anak ko. Ang nanay nila, bakit? Natakot na ba talaga siya? Ang ex-wife mo, mayroon din bang ganitong kakayahan? Mayroon na siyang ilang kakaibang kakayahan. Kaya pala, akala ko. Sorry po, mommy. Natakot ka po namin kanina. Bakit kayo nagsusorry, mga mahal ko? Ang galing-galing ninyo, mga anak ko. Bakit naman matatakot si mommy? Masaya pa nga si mommy. Anong sorpresa, mommy? Dahil ang 2 kong mahal, ay kaya nang protektahan si mommy. Maestra, ang galing-galing naman ng anak ni. Siguradong magaling din kayo. Sige na, bilis. Pakita mo naman sa akin. Kailan kaya ako magkakaapo? Maestra, ako naman. Pakiraan din ako, pati ako rin. Isa-isa lang, isa-isa lang. Mahal, bukas na ang iyong tindahan. Bilis, kunin mo na ang bayad. Oh, sige. Ay, ulan na. Tingnan mo, may anting-anting ako laban sa ulan. Ayos na. Tapos na. Wow, ha ha ha. Tama na iyang wow nyo, tara na. Nagkamali ako ng kuha ng anting-anting. Nakuha ko pala yung pampaulan. Naku,
Anong ginagawa mo? Punasan mo ang mga bata. Pinaghandaan ko si Mommy ng gamot sa sipon. Inumin mo na, Mommy. Para magpasalamat sa aking dalawa, mapagmahal na anak, magluluto si Mommy para sa inyo ngayon. Masarap na pagkain. Okay ba? Okay. Ano ang lulutuin ko para sa mga bata ngayon? Ginangisang baboy na may kabute. Maasim at anhang na patatas. Piniritong pork chop sa matamis at maasim na sarsa. Roy, Hindi ko pa alam kung mayroon silang mga bawal na pagkain. Mga bata, Marco, ano na naman ang ginagawa mo? Gusto lang naming tulungan si Mommy maghugas ng gulay. Ikaw, Jixie Aoyu, bakit? Bakit mo sila sinisigawan? Sina Marco at Sofia ay pinakamabait. Tumutulong sila kay Mommy maghugas ng gulay. Gawa tayo ng lutuin ng magkakasama, okay? Sige. Tara na. Mga anak, handa na ang pagkain. Ethan, tikman mo. Kumusta? Kumain ka rin. hindi ko akalain na marunong ka pa palang magluto. Ethan. Siyempre naman, kumusta kung pakakasalan mo ako? Hindi ba parang nanalo sa loto? Dahil sa dami ng napag-fortune tell mo ngayon, magsabi ka rin para sa akin, sige na. Sige, hulaan ko. Hindi masama. Hulaan mo naman ako, kailan ako magkakaroon ng malaking swerte. Ilipat ko kayo mula rito. Chise, maliit na bagay lang yan. Walang problema, sigurado ang hula. Kahit kakilala, hindi pwede. Ganoon ang tuntunin. Kukunin ko lang ang halagang ito mula sa... Napakamahal naman ng 10,000 piso. Ano? 1 piso lang. Ang ibig kong sabihin, 1 piso. Wala man lang kahit dagas. Tapos isipin mong 10,000 piso. Ano bang iniisip mo? Natanggap na ang bayad. Wow, malaki ang halaga. Mga mahal ko. Bukas, bibigyan ko kayo ng dagdag na manok. Sige, tignan ko nga. Malapad ang noong. Ang itaas ay para sa maharlika. Ang ibaba ay para sa yaman. Kumpleto ang 10 palatandaan ng magandang kapalaran. Walang kapantay na yaman at karangalan. Talagang ang mayaman at marangal ang iyong kapalaran. Teka, Paulo, napakaganda ng iyong kapalaran. Sigurado ka bang para sa iba ang pagmamaneho? Niloloko mo ba ako? Naman, ikaw, isa lang akong driver. Siguradong mali ang iyong hula. Ikaw. Tama si Mommy. Si Daddy ay isang malaking sinungaling. Malaking sinungaling. Hindi sinungaling si Daddy. Che. Malaking sinungaling. Malaking sinungaling. Che. Ay. Mga anak ko. Babae, paano mo nagawang apihin ang anak ko? Papatayin kita. Aling Maria, ikaw. Anong ikaw? Ikaw na mas marumi pa sa imburnal na babae. Anong karapatan mong tawagin ang pangalan ko? Tandaan mo ito. Kahit hindi kita tunay na anak, nanay mo pa rin ako. Sugurin. Patayin ninyo siya. Ang 2 anak sa labas na yan. Kalad ka rin din pabalik. Hayaan nating si Isabel ang personal na magpahihirap sa kanila hanggang mamatay para mailabas ang galit na ito. Mag-ingat. Umalis sa daan. Nangahas tumakas. Wow, ang galing ni Mommy. Bangon, malaki ang ginastos ko para mahanap ka, hindi nyo man lang matalo ang isang babae. Walang kwenta. Ah. Babae, ano ang gusto mong gawin? Sasabihin ko sa iyo, kahit na ang isang ito ay walang kwenta, siya ay isang nilalang na hindi mo pwedeng kalabanin. Hindi pwedeng kalabanin. Oo, tauhan sila ni Boss Rafael. Boss Rafael, iyon ang kilalang-kilalang si Don Emilio ng Lungsod Arya, ang tauhan ni Don Gabriel. Don Emilio ng Lungsod Arya, Don Gabriel. Si Don Gabriel, kaya mo bang kalabanin? Si Gabriel de la Cruz, hindi ba siya ang Kuya Gabriel ko? Ano na? Natakot ka na? Isang pamilyang mahirap at walang kat. Nang ahas saktan ang mga tauhan ni Boss Rafael, maghintay lang kayo sa pagkawasak ng inyong pamilya. HMPH. Natakot. Ano?
Hello, Kuya Gabriel. Kilala mo ba ang isang Boss Rafael? Maging mabait, huwag gumalaw. Opo, 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 Don Gabriel. Sa wakas, naalala ni Ate Bea, ang Kuya Gabriel niya tumawag sa akin. Hello, Kuya Gabriel. Kilala mo ba si Boss Rafael? Boss Rafael. Wala siyang kwenta. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Si Boss Rafael, wala siyang kwenta. Baliw na. Naglakas loob siyang sabihing wala lang si Boss Rafael. Pupuntahan ko siya at dadalhin dito ngayon. Nandito na ako. Sino ang nagsabing wala akong kwenta? Siya po, Boss Rafael. Magdadagdag pa ako ng 1,000,000 piso. Pakisuyo, patayin mo sila para sa akin. Ayos. Maganda siya. Sayang naman kung papatayin. Paano kung ganito? Samahan mo ang batang Ginoo sa loob ng ilang araw. Siguro bibigyan kita ng pagkakataong makaharap si Don Gabriel. Ano sa tingin mo? Hindi na kailangang imbitahin. Nandito na siya. Ano ang ibig mong sabihin? 4, Nagpapanggap. So good. 2. Dumating na si Don Gabriel. Don Gabriel. Talaga bang kilala mo si Don Gabriel? Don Gabriel, bakit kayo nandito? Kuya Gabriel, matagal na tayong hindi nagkikita. Kuya Gabriel. Don Gabriel, hindi ko talaga alam na ito. Cutie ay ikaw. Siya rin ba ang pwede mong murahin? Ate Maria, sabihin mo kung paano ito haharapin. Ang mga utang natin ay tanda ko sa loob ng 16 na taon. Sa simula ay gusto kong bumalik at ayusin ang lahat sa iyo. Ngunit hindi mo dapat ginawa sa anumang paraan. Nabantaan ako gamit ang aking mga anak at asawa. Kuya Gabriel, ayoko na siyang makita. Naaalala ko na sa malayong lupain, hindi ba kulang sila ng ilang Monero? Opo, Don Gabriel. Sa tingin ko, silang dalawa ay parehong maganda. Don Gabriel, Don Gabriel. Don Gabriel, alam kong nagkamali ako. Ayoko pong magmina, Don Gabriel. Hindi ba mahilig kang nangingialam? Kung gayon, pumunta ka sa malayong lupain at ayusin mo roon ang lahat. Kalad ka rin. Opo. Mommy, natatakot po ako. Kailangan ko po ng aliw. Mga mahal, huwag kayong matakot. Hindi masamang tao ang tiyo. Ate Maria. Mukhang hindi ako napapanahon. Ganito na lang, magkita na lang tayo sa makalawa. Sige po, Kuya Gabriel. Kung gayon, hindi na kita ihati. Kita tayo bukas. Mommy, nagseselos si Daddy. Dad, bakit hindi mo ihalik si Daddy? Kuya, nandito si ate. Nasaan siya? Bakit siya nandito? Hay nako, Anong ginagawa mo't nagugulat ka? aking mabuting kuya, hindi ko sinasabi ito. Paano ka makakapag-asawa ng isang babaeng misteryoso? Kung malaman niya ni inay, siguro mababaliw siya. Siya si ate mo. Kung wala kang ibang gagawin, pumunta ka sa grupo at pirmahan mo ang mga dokumento. Sige, ate, aking tunay na ate. Alam mo naman, mula pagkabata, playboy na ako. Hindi talaga ako marunong kumita ng pera. Hehe. Kaya mo yan. Hi, aking mabuting kuya. Muna nga natin yung tungkol sa dokumento. Ipagpaliban muna natin. Sa tingin ko kasi, mahusay din na nagpakasal kaagad. Kahit papaano, mapipilitan siyang sumuko na. Ang taong tulad niya na mapagmanipula, sinusubukan ko na kung si Tian Shen Wuzai ay hindi niya tunay na anak. Shensin. Ang babae noong gabing yon ay may birthmark na hugis gasuklay sa balikat. Pero sinabi ni Shensin na nagkamali ako. Imbestigahan mo ulit ito para sa akin. Sige. Tama nga pala.
Ibigay mo sa akin ang susi ng bagong bahay. Gusto kong lumipat ngayon. Ay naku, sa pagtira sa lumang bahay na yon ng 2 araw, halos magkarayuman na ako. Hindi, kuya. Anong tinitingnan mo? Mahal, kumuha ako ng trabaho para ipakita sa kanila ang layaw. Sa tanghalian, bibigyan ko kayo ng mga lunchbox. Ay, Aray, sino yan? Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Nasaktan ang baywang ko. Magbayad ka. Hoy, gusto mong apihin ang asawa? Pasensya na, ako. Hoy, hindi ka ba si Bea Reyes? Bea, 5 taon na tayong hindi nagkita. Parang mayroong. Pasensya na. Kilala ba kita? Nako, talagang makakalimutin ka. Ako si Carla. Dati, magkasama tayo sa Hotel Aurora. Nagseserbisyong kwarto. Hotel Aurora. Bea, nitong mga nakaraang taon, ilang grupo ng tao, ang nagtanong sa akin tungkol sa'yo. Ano? Ay, huwag kang mag-alala, marami ka nang naitulong sa akin dati. Tungkol sa gabing iyon, tinulungan kitang itago ang sekreto. Ay, ang lalaki sa gabing iyon, nahanap mo na ba? Ano ang pinag-uusapan nila? Huwag lang sanang malaman ni Bea. Wala. Sino siya? Hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Nako, sayang naman. Kung ang lalaki sa gabing iyon ay lalabas sa harap ko, tiyak na makikilala ko siya. Hay nako, ituring mo na lang na nakagat ka ng as. Matagal ko nang naisip yan. Buti na lang at naiintindihan mo na. Ay, may gagawin pa ako. Sa ibang araw na lang tayo magkita. Bye-bye. Hello, mahal. Nasaan ka? Ako, nanonood ng bagong bahay. Nanonood ng bahay? Bakit ka bumubulo? Lihim ang pagkilos. Bigyan mo ako ng address. Pupunta ako doon pagkatapos ng 10 minuto. Sa 10 minuto. Ay, Saan ka ba galing? Oo, okay lang ako. Nag-ehersisyo lang ako kanina. Ipagpatuloy mo ang pagtingin, magpapahinga lang ako. Ang bahay na ito ang pinakamahal na real estate project sa lugar. Sigurado ka bang 1,000 lang ang upa? Hindi 10,000. Sigurado, 1,000 lang. Hindi kaya sa iyo ang bahay na ito? Paano naman magiging akin yan? Bahay ito ng boss ko. Ay, ginantimpalaan niya ako dahil magaling akong magmaneho. Murang ipinaupa niya sa akin. Kung gayon, ang tunay na likha ni Maestro Luna sa dingding, huwag mong sabihing peke yan. Nag-aral ako ng pag-upgrade ng sining at kaligrapiya sa aking maestro. Ito ay di sinasadyang naiwan ng boss. Ibibigay ko sa kanya bukas. Hindi mo talaga ako niloloko, di ba? Alam mo kung gaano ko kinaiinisan ang mga sinungaling. Esan, Mommy, ang laki ng kama. Pwede ba tayong magkasama? Ngayong gabi, ang tagal ko nang hindi nakakatulog kasama. Sina Mommy at Daddy. Mommy, pakiusap. CJ, Okay. Yehey. Mommy, sapat ba ang lakas nito? ayos lang. Mga mahal, magpahinga na kayo. Mommy, sa balikat, bakit may maliit na gasuklay? Ang ganda. Maliit na gasuklay. Ang birthmark na ito, bakit ang laki ng pakita mo sa akin? Ano ang gagawin mo? Bie, mayroon ka bang sa balikat mo isang marka ng gasuklay na birthmark? Esan, birthmark sa balikat ko. Hindi ba yan normal lang? Ano ang kakaiba dyan? Mukhang gusto ni Daddy na maging malambing kay Mommy. Sino ang nagturo niyan sa'yo? Hindi kayo natututo ng mabuti buong araw. Bakit ang lakas ng palo mo? Paano kung mabobo sila dahil sa lakas mo? Huwag na natin pansinin ang masamang tao na yan. Magkukwento si Mommy ng bedtime story sa inyo para makatulog kayo, okay? Sige. Esan, Gusto ni Mommy, habang tulog kami, palihim na umalis. Pero siya ang nakatulog. Kuya, oras na para kumilos tayo. Kuya, magkakaroon na ba tayo agad ng bagong kapatid? SHH. Ang amoy na ito,
Bakit ito ang amoy ng babae noon, 5 taon na ang nakalipas, na eksaktong pareho? Maaari kayang, siya ang babaeng umagaw ng aking unang gabi. Naku, masakit. Suroy, anong gagawin mo? Ikaw ang may gagawin. Nakapadyan sa'yo na ako. Hindi, ako, gusto ko lang tignan. Ikaw, gusto mo akong gawa ng masama? Hindi ko ginawa, ako. Daddy, gagawin mo ba ng masama si Mommy? Mommy, magkakaroon na ba tayo agad ng bagong kapatid? Sino ang nagturo sa inyo, mahal? Ikaw. Ang nagsabi, Jake Xiaoyu. Hoy, wag kang tatak. Sinasabi ba ng daddy yan sa inyo? Kayo, Kuya, may malaki akong nadiskubre tungkol kay Ate Isabel. Hindi ba't pinapahanap mo sa akin ang mga nangyari 5 taon na ang nakalipas? Ang mga nahanap ko, siguradong magugulat ka. ano ang nalaman mo? Ang aga-aga pa naman. Hindi ka ba natatakot na makita ni Ate Maria? Ikaw na ang tumingin. Ano itong magulo? Bakit puro tungkol kay Reyes? Ay nako. Kuya ko, si Ate Maria na ang aking hipag ngayon tungkol sa nakaraan niya. Hindi ba dapat akong mag-alala? Ako na kapatid mo? Nakita mo na ba? Pumunta ako sa Hotel Aurora para siyasatin ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Hulaan mo kung ano, kuya. Hindi lang ako ang nag-iimbestiga kay Ate Maria. Ang oras at lugar ay pareho nung nangyari ang insidente sa iyo. Parehong pareho. Bagaman hindi ko alam kung ano ang kanilang iniimbestigahan. Sinilip ko lang ang nakaraan ni Ate Maria. Kuya, alam mo ba, si Ate Maria, 5 taon na ang nakalipas ay dahil siya ay nagdalang tao bago ikasal at pinalaya sa bahay. Ano ang gusto mong sabihin? Paolo Santos. Bakit siya nandito? Kuya, nagdalang tao bago ikasal. Iyon ang importante, okay? Ang asawa mo, hindi lang malabo ang relasyon sa maraming lalaki, kundi nanganak pa ng kambal sa iba. Ano sa tingin mo, hindi ba't nararamdaman mo na, naloko ka? Ano naman ngayon? Ako na kuya mo ay diborsyado at may 2 anak. Bakit mo pa kailangang mag-alala sa nakaraan niya? Hindi, kuya. Magkapareho ba ito? Hindi pa niya alam na. Ikaw ang kasalukuyang pinakamayaman, ang ulo ng pamilya Santos. Kaya kung alam niya. Kailan ka pa dumating? Mahal, kailan ka dumating? Alaynan. Nagulat ba kita? Dinalhan kita ng sabaw. Oh. Kaya pala, dinalhan ako ng pagkain ni Mahal. Salamat, Mahal. Alaynan. Pero, sino po sila? Parang narinig ko kanina, may binabanggit kayong pinakamayaman sa bansa. Ah, na pala. Nakalimutan kong ipakilala sa'yo. Siya ang aking amo, ang pinakamayaman sa bansa, ang bagong presidente ng grupo ng Santos. Daniel Santos. Sir Daniel. Ah, Sir Daniel pala kayo. Salamat po sa bahay. Bahay? Opo. Oh, ang bahay na yan. Maliit na bagay lang yan. Si Daniel ay napakasipag magtrabaho. Marami siyang nasign na malaking kontrata para sa akin. Dapat lang nabigyan siya ng gantimpala. Ah, nag-sign ng kontrata. Hindi ba siya driver lang? Oh, kasi pareho kaming Santos ang apelyido. Tinuturing ko si Daniel na parang tunay na kapatid. Kaya kusa ko siyang sinasanay. At saka, Sir Daniel. Hindi ba may meeting kayo kaninang umaga? oo nga. Magtrabaho ka ng maayos. Huwag mong bigin ang pagsasanay ni Sir Daniel sa iyo. Opo. Aalis na ako. CJ. Maria Reyes. Akala ko ikaw ay nakapag-asawa ng isa kamangha-manghang asawa. Isang driver lang pala. Mahal, nandito na ako. Daddy, may parent-teacher conference sa kindergarten bukas. Sabi ng direktor, kailangan dalhin ng mommy at dad para dumalo. Mahal, napangakuan ko na ang mga bata. Kung sa bagay, hindi ko pa nga alam kung saan nag-aaral ang mga bata. Mahal, pinaghahanap ka pala. Ano ang pinagsasabi mo?
Eskwelahan ng mga mayayaman ito, di ba? Milyon-milyong piso ang matrikula kada taon. Saan ka kukuha ng pera? At saka, bakit ang litrato mo ay narito? Tingnan mong mabuti. Ang nakasulat dito ay Grade 1, magulang nina Sofia at Marco. Pinakamagandang larawan ng magulang, Grade 1, magulang nina Sofia at Marco. Ako ang driver ni Sir Daniel. Hindi ba't nakita mo na si Sir Daniel? Pinahahalagahan ako ni Sir Daniel. So, ang mga bata ay makakapag-aral dito dahil sa benepisyo ng kumpanya? Naman, Sofia, tandaan mo, maliban sa akin, huwag kang maniniwala sa sinasabi ng ibang mga lalaki. MMHMM. Aking mga mahal na anak, pasok na tayo. Sir Daniel. Bakit narito rin siya? Bilisan, ipagbigay alam sa lahat, natanggapin ang pamilya ni Sir Daniel na may pinakamataas na pamantayan. Opo. Ang batang walang ina ay parang kaawa-awa ang mga ligaw na bata na walang ina. Hindi kami ganyan. Baby, nasasaktan ka ba? Let mommy check if you're okay. Anong ginagawa mo, bata? Lumayo kayo sa amin. Ikaw na puno ng mikrobyo, mababang uri. Mom, binubuli nila ako. Paano ninyo nagawang bulihin ang anak ko? Lumuhad kayo agad at sabihin. Wala kaming ginawang mali. Bakit kami? Dahil mahirap kayo. Dahil mababa at marumi kayo, hindi ninyo mabibigyan ng mas magandang buhay ang anak at pinayagan ninyo silang pumunta sa prestihiyosong paaralan at hinayaan ninyong guluhin nila ang mga tulad namin. Ikaw, Paano mo nagawang saktan ako? ikaw, bitawan mo ako agad. O kaya, gagawin kong, hindi kayo mabubuhay sa lungsod Veritas. Ikaw na pulubi, kakagatan kita hanggang mamatay. Hay naku. Paano mo nagawang kagatin si mommy? Anong ginagawa ninyo? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Ang asawa ko ay si Ricardo Torres, ang presidente ng grupo ng Ramirez. Ricardo Torres. Presidente ng grupo ng Ramirez. Ako nga, hindi ko inaasahan na ang inyong mga anak, Sir G, ay mag-aaral sa kindergarten na ininvestan ko. Dito, talagang isang karangalan. Oh. Ikaw ang nag-invest sa kindergarten na ito. Ah, Mula ngayon, sabihan mo ang mga guro na huwag masyadong magturo ng kung ano-ano. Nagkamali lang ng pagkaunawa sa akin ang aking asawa. Tama na, makikipag-usap ako kay Daniel pagbalik ko tungkol sa 100 bilyong order. Daddy, nabululi si mommy. Aayusin mo ba yan? Nakakairita. Bakit ka sumisigaw? Miley, buti dumating ka. Bilisan mo. Patawanin mo sila dito. HMPH. Walang kahit isang damit na branded sa katawan nila. Masama ang kalidad. Paano nakapasok ang ganitong tao? Kambal na lalaki at babae. Parang nakita ko na sila Si Vance yung nanakit sa kapatid ko. Bakit kami papatalsikin? Kapag hindi nagalit ang tigre, akala nyo Hello Kitty ka. Sino ang walang malakas na dad? Mommy, tatawagin ko si daddy. Mga mahal ko, ako na ang bahala dito. Kahit na wala tayong pera, ang daddy nyo ay driver lang. Pero tandaan nyo, ang mga manggagawa ay marangal. Si daddy at si mom ay laging magbibigay ng pinakamaganda sa Akala ko pa naman ang tatay mo ay napakalakas. Driver lang pala. Hindi ko alam paano kayo nakapasok. Pero huwag nyo akong sisihin. Kung may dapat sisihin, iyon ay dahil sinaktan ang anak ng direktor. Mommy, laban. Mommy, laban. Sir Santos. Nako, mga anak. Ngayon, ipapakita ni mommy ang bagong magic. Papatayin kita. Tigil! Tingnan nyo ang aking divine lightning. Anong klaseng bagay to? Matapang mong inapi ang anak. Papatayin ko kayo sa kidlat. Mahal, kumalma ka. Kumalma ka. Ikaw ang tinatawag na cute. Matapang mong galawin ang kapatid ko. Ikaw, alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Matapang mong inapi ang asawa at mga anak ko. Dapat alam mo na ang iyong kahihinatnan. Ate, tumigil ka na. Bakit hindi ako magsasalita? Driver lang siya. Matatakot ba ako sa kanya? Magbabanta ka sa akin. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? anong ginagawa ninyo? Mahal, sa wakas dumating ka. Bilisan mo. Alam mo ba kung sino siya? Sino siya? Siya ang CEO ng grupo ng Santos. CEO. Kasalanan ko ang aking kapabayaan sa pagdidisiplina. Humingi ako ng paumanhin sa inyo. Huwag na huwag niyo pong kakanselahin ang ating kooperasyon. Hindi. Mahal, sabihin mo. Sino siya? Sabihin mo na. Sino pa ba? Siya ang kilalang si Sir Santos. Sir Santos. Bakit kanya tinatawag na si? Mahal, mag-usap muna tayo ng pribado. Sabihin mo, ano ba talaga? Bakit kanya tinatawag na si? Hindi ba't ako ang driver ni Then, Alam mo, kahit ang aso, tinitingnan ng amo. Ako ang nagmamaneho para kay sila. Dapat siguro natatakot na isumbong ko sila. Daddy, bakit mo naman sinasabi na aso ka? hayaan mo ako.
Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat. Ako mismo ang magpoprotekta sa asawa. Hindi ko kailangan umasa sa iba. Anyway, ngayon, sinasabi ko sa inyo, ako ang bahala sa asawa ko. Sir Santos. Ginang Santos. Naintindihan mo ba ang sinabi ko kanina? Naintindihan ko. Anyway. Tara na. Nakakainis talaga ang araw na ito. Ayusin mo mag-isa, kung hindi. Diborsyo. Magdiborsyo kagad sa akin at isama mo ang iyong mga kamag-anak. Mahal, hindi ba ako naging astig kanina? Naging astig ka. Ate Bea. Gabriel, paano mo nalaman na lumipat ako rito? Matalas ang ilong mo, haha. Ate Bea, pumunta ako rito para kausapin ka tungkol sa trabaho. Trabaho. Ang mga kumpanya ko sa ilalim ay nangangailangan ng isang interior designer. Naalala kong ikaw ang pinakamahusay dito. Ano sa tingin mo? CJ, Hindi. Kaya kitang suportahan. sino bang nagsabi na suportahan mo? Gusto kong kumita ng pera. At mag-ipon para sa mga anak. Ate Bea, manatili ka muna para sa hapunan. Kumain habang nagkukwentuhan. Ayaw. Walang bigas sa bahay. Ha? Ate Bea. May mga kailangan pa akong ayusin sa aking kumpanya, kaya mauna na ako. Ito, ang bagay na pinahanap mo sa akin, maganda ang epekto. Ay, Gabriel, manatili ka muna para sa hapunan. Maaari kang bumili ng bigas sa ibaba. Gabriel, sige po. Maligayang pagdating. Bumalik ka ulit sa susunod. Daddy, ito na ba ang sinasabing pagtatagpo ng mga magkaribal sa pag-ibig? Uy, pakinggan mo ang paliwanag ko. Galit ka pa rin ba? Hay nako, huwag ka nang magalit. Paolo, ikaw. Ikaw, matutulog na ako. Ikaw ang maglinis dito. O CJ, masusunod. Ay. Ang init. Grebe. Kalmado ang isip, malamig ang pakiramdam. Tulog. Ah, nakakahiya. Bakit naman ako nananaginip ng ganyan? Ah, paano ko haharapin si Paolo ngayon? Sabi ni Kuya Gabriel, magaling daw itong gamot para sa peklat. Talaga kaya? Gising ka na pala. Handa na ang almusal. First time ko magluto. Paano ko nagawa? Ay, tikman mo. Hoy, huwag kang lumapit. Hindi sa minamaliit kita. May kailangan si Kuya Gabriel sa akin. Si Kuya Gabriel. Ay, mahal, huwag kang umalis. President G. President G, bakit po kayo nandito? Nandito po ba kayo ng palihim o? Narito kayo para manghuli? mabilis, tumahimik ka, hinaan mo boses mo. Huwag mong ilantad ang pagkatao ko. Tara na. President G. Sige. Aking alagad, hindi ko lang maintindihan kung ano ba talaga ang gusto mo sa kanya. Wala siyang sasakyan, walang bahay, okay lang na driver siya ng iba. Pero ang pinakamahalaga, may kasama pa siyang 2 anak. Naku, aking alagad, magiging masaya ka ba talaga? Alam mo naman, alagad, matagal na kitang mahal. Sa pagbaba mo sa bundok ngayon, ay para lampasan ang iyong pagsubok sa pag-ibig. Kaya ko rin yun. Pagsubok sa pag-ibig. Hoy kuya, huwag ka nang magbiro. Totoo ang gusto ko sa kanya. Ano man ang uri ng tao siya, gusto ko siya.
At gusto ko siya, hindi para lampasan ang pagsubok. Isa lang siyang driver. Ano ang maibibigay niya sa'yo? Kuya, ang intensyon Ilang babae mo na itong ginamit? Don Gabriel, Jix Xiaoyu, bakit ka nandito? kung hindi ako pupunta, maagaw ang asawa ko sa iba. Maging seryoso ka. Nag-aalala lang si kuya sa akin. Di ba, kuya? Ating alagad. Sa tingin ko, nag-aalala lang siya sa'yo at sinusundan ka. Paano naman, kasama ko ang boss, nasa taas ang boss. Pero Don Gabriel, bilang sa amin na tauhan ni President Jack na talong kalaban, PRATA, ng lantaran, susubukang agawin ang asawa ng empleyado ni President J. Hindi ka ba natatakot na magalit si President J? Nako, tigilan nyo na yan. Ay, ang aking, damit na nagkakahalaga ng mahigit 300 piece. Kasalanan nyo to. Asawa ko, nagkamali ako. Pupunta lang ako sa sisi. Ikaw na G, hayaan mong ang aking alagad. Makasuot ng damit na mahigit 300 piso. Anong karapatan mong pasayahin siya? Don Gabriel, anong karapatan mo naman makialam sa pagitan ng mag-asawa? Sasabihin ko sa'yo kung bakit. Dahil may bilyon-bilyon akong ari-arian. Dahil mayaman at makapangyarihan ako. Kaya kung bigyan siya ng kaligayahan. At saka, ikaw na G, ang 2 bata sa tabi mo. Kung sakaling balang araw ang kanilang tunay na magulang ay bumalik, paano ka magpapaliwanag sa kanya? Ang aking alagad ay nakaranas na ng pagkawala ng bata. Gusto mo pa ba siyang masaktan muli? Ang babaeng yon. Parang nawawala na ang birthmark na ito. Hindi na kailangang problemahin ni Don Gabriel. Kahit pa bumalik ang babaeng yon, hindi ko papayagan na kunin niya ang mga anak ko. At saka, ang aking asawa ay hindi kailangan ng ibang nagmamalasakit. Hindi ko inaasahan na ang tanyag na President G, ang pinakamayamang tao, ay isa palang malupit na tagapagtanggol ng mga bata. Ano? Anong tawag mo sa kanya? Mahal, sabi niya ako si Paolo Santos, ang si. Naniniwala ka ba? Gabriel, labis na ang iniisip. Paano siya magiging si? Nakilala ko na ang tunay na si. Pumunta pa nga siya sa bahay ko noon. Kahit mukha siyang medyo magarbo, halata naman siya ay mayaman at makapangyarihan. Dagdag pa, Gabriel, saan naman siya mukhang pinakamayaman? At saka, bakit naman titira ang pinakamayaman sa isang maralitang at magmamaneho para sa iba? Kapag lumalabas ang pinakamayaman, hindi ba dapat may mga sumusunod na bodyguard? Ate Bea, sigurado ka ba na ang nakita mo ay ang pinakamisteryosong CEO ng pamilya Santos? Sigurado ako. Di ba, mahal? Siyempre pa, sina ako. Tutu. Talaga, kung si Paulo Santos ay ganito, walang ambisyon na tao, di nakakalungkot na natatalo pa rin ang pay corporation ko sa kanya. Mas mabuti pa sigurong kumuha ako ng tokwa at ipaubos ang sarili ko. Gabriel, huwag ka namang masyadong matalas ang dila. Tingnan mo, napikon siya. Hindi rin naman masama ang asawa ko. Masipag, magaling, matapat, at maaasahan. Baka sa hinaharap, yumaman din siya. Kung ganoon, tatawagin kitang si Inala. CEO. Sir Daniel, anong nangyari sa mga mata mo? Sir Daniel, Paano naman? Driver lang ako, si Sir Daniel ay nasa itaas. Ha? Director Lim, ano ba yung pinagsasasabi mo? Kung malalaman ni Sir Daniel yan, malala ang magiging resulta. Napala. Para makipag-usap ka kay Sir Daniel. Para sa partnership, di ba? Tara na, samahan kita sa itaas. Ha? Kumilos ng maayos, siya ang asawa ko. Kuya Gabriel, huwag ka nang magalit. Ang asawa ko kasi. Okay lang. Teka Ate Bea, napagdesisyonan kong hanapin ka ngayon. Dahil sa isang bagay. Hindi ba't matagal mo na akong pinapatulong imbestigahan? Ang 2 bata, naimbestigahan ko na. Heto ang envelope ng mga dokumento. Ang 2 anak mo, hindi lang sila buhay, pero narito pa sila sa Lungsod Veritas. Kuya, pwede bang maglaro muna tayo? Maestro, ibig niyong sabihin na ang 2 kong anak ay buhay pa? Opo, at nalaman ko rin, ang nurse na tumulong sa iyong panganganak noon, Nurse Elena, pagkatapos ng panganganak, sa kanyang account, biglang nagkaroon ng malaking halaga ng pera, at siya ang magiging kliyente mo bukas. Mahal, ano ang iniisip mo? Nag-aalala ka pa rin ba sa akin at sa iyong maestro? Hindi ka masaya? Mommy, bakit ka malungkot? Bakit ka ulit malungkot? Si Paulo Santos ba ulit ang naman na nagpainis sa'yo? Nagpainis na naman sa'yo. Maraming lalaki sa mundo. Pero ang mga lalaki na may 2 paa, sandamakmak. Gusto naming palitan si Daddy kung gusto mo. Sige na. Masaya na si Mommy. Sige na, maligo na kayo at matulog agad. May pasok pa kayo bukas. Opo. Kung ang mga kambal kong anak ay buhay pa, siguro ay kasing saya rin tulad ni Liam at Luna. Andito na ang mommy nyo. Magandang araw po, ako po ay mula sa dekorasyon ni Gabriel. Para tingnan ang inyong layout ng dekorasyon sa bahay. Bakit ngayon ka lang? Ang nalaman ko lang, paano nakapagpadala ang pamilya de la Cruz ng ganito kabatang tao dito?
Nasaan ang aking mga baby? Paumanhin po, ang kambal na lalaki at babae sa iyong sinapupunan dahil sa aksidente. Baby, hahanapin ka talaga ni Mom. Bakit ka tulala? Ang mansyon ko ay nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Kaya mo ba? Oh, Binibining Reyes, wag po kayong mag-alala. Professional po ako dito. Sige, pasok na. Kung hindi ito maayos ng mabuti. Hindi ba't si Ate Bea yan? Bakit siya nandito? Hoy kuya, hulaan mo sino ang nakita ko kanina. Binibining Reyes, mag-isa ka lang po ba nakatira? Ano ang kinalaman mo doon? Ikaw ba ay para tignan ang layout o para magchismis? Pasensya na, pasensya na. Aakyat muna ako sa itaas para tignan ang layout ng buong bahay. Sige, go. Kumilos ng maayos. Saan ko nakita ang taong ito? Siya nga. Nasaan ang aking mga baby? Uy, Binibini. Ang batang kinuha namin noon. Hinahanap na siya ng ina niya. Paolo. Ang larawan ni Paolo Santos ay narito. Maaari kayang ang babaeng ito. Ay mga anak ko. Gaya ng inaasahan, hindi pa siya patay. Anong ginagawa mo? Kinukunan ko lang ang dekorasyon. Kunin ko itong mga litrato para pag-aralan ko mamaya. Tapos ka na bang kumuha ng litrato? Tapos na. Kung gayon, bumaba na tayo. Mayroon lang akong gustong pag-usapan sa iyo. Ganat. Daniel Santos, kung malaya ka naman talaga, bumalik ka na sa opisina para pumirma ng mga papeles. Nasaan ang iyong Ate Bea? Malaya siyang gawin ang gusto niya. Paolo, nakita mo ba? Nakita ko. Ano ang nakita mo? Nakita ko ang boss. Ang puti ng mga kamay mo. Haha. Hindi ito, hindi yan. Daddy, napanaginipan ni Bunso na nasa panganib si Mom. Pumunta na po kayo para iligtas si Mommy. MMHMM. Naku, may nangyari kay Bea. Kinansela lahat. Ihanda ang sasakyan at tawagin ang mga tao. Daniel, kanina mo lang sinabi na saan si Ate Bea. Tingnan natin kung mamamatay ka ngayon. Binibining Reyes, uminom muna kayo ng tubig. Salamat. Binibining Reyes, ano po ang ating pag-usapan? Nagbubuntong hininga lang, 5 taon na ang nakalipas. Binibining Reyes, napakabata mo pa rin. Mukhang hindi, ang isang babaeng nagkaanak ng 2. Ikaw. Binibining Reyes, gusto mo lang sigurong itanong kung nasaan ang mga anak. Sige, sasabihin ko sa iyo. Aking mabuting kapatid, bakit hindi ka nalang maging masaya, kasama ang iyong asawa? Bakit mo ba kailangang imbestigahan ang nangyari noon? Nagugulat ka ba? Bakit ako nandito? Tama, ang 2 anak mo, ako ang kumuha sa kanila. Ang sasakyan, ako rin ang nakabangga. Ganat. Ang bilis talaga ng gamot na mukhang talaga namang kulang ka sa lalaki. Binibining Reyes. Alagaan niyo siyang mabuti. Tapos dalhin ang bangkay niya sa asawa niya at mga anak niya para makita. Bilisan nyo. Nasaan ang anak ko na itinago ninyo? Tingnan ninyo, sa panahong ito, iniisip pa rin niya ang kanyang anak. Grabe, sobra ang pagmamahal mo sa anak mo. Nasaan ang anak ko? Paglaruan siya hanggang mamatay. Nasaan ang anak ko? Bea.
Kuya, sandali lang akong umalis. Wala nang tao sa loob. Hanapin niyo si Bea ng kahit halughugin ang buong lugar. Kailangan niyong makita si Bea. Opo, halika na. Ano, magkapatid sila sa dugo. Si Paulo Santos ang tunay na Sir Santos. Hoy, Binibini, gusto kitang makita. May galing ng babaeng yan. Pero hindi ka na makakatakas ngayon. Ang lambot ng balat mo. Hindi pa nga natitikman ni Lolo. Ha ha ha. Baby, hindi na talaga kaya ni mommy ngayon. Baby, dumating na si daddy. Dumating na si daddy. Paolo, Sino ka? Ikaw lang. Wala akong pakialam. Hayaan niyo na po ako. Aray, huwag niyo akong saktan. Gawa lang kami sa pera. mga bata. Ang mga anak ko. Anong mga bata? Tinatanong ka ni Mrs. ko kung anong mga bata. Sir Santos, hayaan niyo na po ako. Sige na, sabihin mo na kung anong mga bata. Buhay pa sila. Anong buhay pa? Ang dalawang anak niya. Buhay pa. Dalhin siya sa ospital at siguraduhin maalagaan. Pagkagising niya, gusto kong malaman agad lahat. Maria, Mahal, nahihirapan talaga ako. iuwi na kita, mahal. Hindi ka na mahihirapan maya-maya. Salamat sa lahat ngayon. Wala kang dapat ipagpasalamat, mag-asawa na tayo. Masaya ka na ba? Ano? Okay lang naman. Alam mo na lahat. Sabi ng babaeng iyon, ang mga dalawang anak mo ay buhay pa. Kaya ano na ang plano mo? Siyempre, hahanapin natin sila at iwi natin sila. Mag-asawa na tayo. Tinuring mong tunay na anak ang mga anak ko. Ganoon din ako para sa'yo. Maria, ikaw na ba talaga ang babae noon? Wala po, baka naman nagkamali lang ako sa nakita. Ang babae sa gabing yon, si Sofia Alonzo ba talaga yon? Mahal, ano ang iniisip mo? Ako po. Mahal, sabihin, mahanap ko kaya ang dalawang bata? Huwag kang mag-alala. Noong kahapon, ang nurse na yon nadala na sa ospital. Pagkagising niya, agad siyang kukontak sa akin. Pagdating ng oras na yon, malalaman na natin kung nasaan sila. Binibini, totoo po, hindi ko alam. Ang asawa niya pala ay si Daniel Santos. Akala ko, isa lang siyang driver. Kung malaman niya ngayon, na kami ang kumuha sa mga anak ng walang hiya na yon, hindi niya kami patatawarin. Pakiusap, sabihin mo sa akin, nasaan na ngayon ang dalawang bata, ay salay na natin sila kay Bea Reyes. Ang Santos na yan, tiyak na hindi niya tatanggapin. Si Bea Reyes na may dalawang pabigat na anak, sa ganitong paraan, sila ay maghihiwalay na. Ito ang larawang nakuha namin sa bahay ng nurse noon na natagpuan. Ang dalawang anak ni Daniel Santos ay kay Bea Reyes pala. Hindi. Hindi ko hahayaan na magkakilala sila. Gusto mo pa bang ibalik ang mga bata? Syempre hindi. Bakit si Bea Reyes pa ang magiging maswerte? Hindi ko hahayaan. Gusto ko siyang mamatay. Kailangan siyang mamatay. Kung hindi siya mamamatay, ako ang mamamatay. Nurse Elena, ikaw ang naglabas ng mga litrato, kaya ikaw ang susunod na mamamatay. Sofia, Marco, anong ginagawa ninyo sa umaga? Pinuntahan namin si Daddy at Mommy. Mommy, sobra kaming nag-alala sa iyo kahapon. Ayos ka lang ba, Mommy? Salamat sa pag-aalala ninyo, mga mahal. Ayos lang si mommy at masaya na siya ngayon. Yehey, masaya, tara na. Hindi maganda ang balita. Ang nurse ay pinatay kagabi. Ano? Pinatay? Paano ang anak ko? Bea, hindi pa bumabalik ang lakas mo. Huwag kang masyadong magpadala sa emosyon.
Paano ako hindi magpapadaig sa emosyon? Ang clue na sa wakas ay nahanap ko. Sino ang ayaw na magkita kami ng anak ko? Bie, dahil buhay pa ang bata, tiyak na hahanapin siya ni Mahal para sa'yo. Pero, Bie, ako ang asawa mo. Kailangan mong matutong umasa sa akin. salamat, mahal. Napakabuti na nakilala kita. Ano ang nangyari? Hindi ba tayo nag-ayos ng mga Kuya Daniel, lahat ng inayos naming tao ay pinabagsak. Pati ang CCTV ay sinira. Kahit pa ang mga dokumento ng pamilya ng mga bagong silang mula sa ospital sa nakaraang 10 taon ay sinunog kahapon. Tiyak na si Isabel ang may gawa niyan. Sa ngalan ng grupo ng Santos, ipag-utos na arestuhin si Isabel. Kailangan kong hanapin na 2 batang yon para kay Ate Bea. Bigla, dumating ang isang kakilakilabot na malaking alon. Nawala ang bangka. Kuya Gabriel, bakit ka nandito? Ate Bea, sa tingin ko, baka nahanap ko na ang 2 batang yun para sa'yo. Kuya Gabriel, ano ang sinasabi mo? Narito ang talaan mula sa araw ng iyong panganganak sa lungsod Veritas ng lahat ng record ng bagong silang. Maaari mo itong tingnan. Sinuri ko ang lahat ng kambal na lalaki at babae at pinili ang mga may kaugnayan. Sa huli, 8 pares ang napili ko. Nakuha ko ang buhok ng 7 pares at ikinumpara ang kanilang DNA sa'yo. Paano ang huling Perez? Sila yun. Sinasabi mo ba na posibleng sila ang mga anak ko? Ate Maria, ikaw ay tagapagmana ng Master ng Espiritu na may di pangkaraniwang lahi. Ikaw lang ang makakapanganak ng ganoong mga anak na may superpowers. Impossible. Hindi ako lolokohin ni Paolo Santos. Sabi niya, si Sofia at Mark ay anak nila ng dati niyang asawa. Hindi pwede. Kailangan ko siyang tawagan at tanungin. Tanungin kung 5 taon na ang nakakaraan. Nagpunta ba siya sa Hotel Aurora? Ate Maria, kung hindi siya pumunta, pero niloko kanya tungkol sa mga bata, Impossible. Hindi ako lolokohin ni Paolo Santos. Kuya, ang mga files sa database ay halos nasunog. Gayunpaman, nakahanap ako ng ilang record ng pagbubuntis ng dati mong asawa. Tungkol naman kay Ate Bea, wala akong nakita kahit isa. At saka, kanina lang ay nagbigay ng isang envelope ng mga dokumento si Gabriel de la Cruz kay Ate Bea. Magmaneho, umuwi na tayo. Sige. Mga mahal ko, sinasabi niyo bang ang inyong tunay na mommy ay masama sa inyo, kaya nakipagdiborsyo si daddy sa kanya? Hindi gusto ni daddy na hindi siya gusto, parang ganoon. Talagang ayaw niya sa kanya, hindi man lang siya hinahalikan ni daddy kahit gabi, kapag matutulog, kasama namin si daddy matulog. Narinig ko minsan na pasikreto sinabi ni daddy kung hindi lang dahil sa nangyari noon, hindi raw niya papakasalan si mommy. Anong nangyari? Walang ina na ayaw sa sarili niyang mga anak. Kung si Sofia at Marco nga talaga, ang mga anak ko, lahat ay magiging malinaw. Kaya, dapat akong magpadna paternity test. Sofia, Marco, Mommy, pwede ko ba kayong kausapin tungkol sa isang bagay? Mommy, gusto mo bang magpadana test kami ng kapatid ko? Paano niyo nalaman? Kagagaling lang namin ng kapatid ko na narinig ang pag-uusap nyo ni Tito Gabriel at tsaka pakiramdam din namin na hindi kami galing sa masamang babaeng yun. Kami ang mga anak mo, Mom. Esan, Tingnan mo, walang superpower si Daddy, pero si Mommy meron. Kami rin ng kapatid ko meron. Yung babaeng sinasabi ni Daddy na mayroon, pero hindi naman namin siya nakita kahit kailan. Matagal na kaming handa ng kuya ko. Palagi naming gustong maging mga tunay na anak mo. Heto. salamat mga mahal ko. Anong ginagawa ninyo? Daddy, Anong ginagawa ninyo rito? hindi po masaya si Mommy kanina, kaya sinasamahan po namin siya. Daddy, magbibigay ka ba ng bulaklak kay Mommy? Para sa'yo. Paolo, hindi mo ako lolokohin, di ba? Ano ang problema? Siyempre, hindi kita lolokohin. Buti naman. Alam mo, ayaw na ayaw ko talagang niloloko. Ano ang gagawin ko? Kung ipagtapat ko ang tunay kong pagkatao sa kanya, baka ba, iwanan niya ako kapag nagalit siya?
Hindi ito maaari. Maria, posible kayang, ang tunay na ina ni Liam at Luna. Hindi. Hindi ito maaari. Wala siyang taglay na marka ng gasuplay. Wala. Nagkamali lang ba ako nang nakita? Ang babae noong gabing yon, si Sofia Alonzo nga ba yun? Daniel, ipabatid sa lahat ng ospital sa lungsod Silangan kahit sa ang ospital mapunta si Ate Maria na nagpad na test. Iparush ang resulta. Posible kayang si Ate Maria nga, ang tunay na ina ni Liam at Luna? Lahat ng resulta, malalaman lang natin bukas. Magandang araw po. Tapos na ang resulta ng inyong DNA paternity test. Kasing bilis? Tama nga ang hinala ko. Sa mundong paano magkakaroon ng ganito kaswerteng pagkakataon? Binibining Reyes, gusto kong may kailangan akong sabihin sa inyo. Noong dati, may mga kambal na naghahanap sa kanilang ina ang nagpa-opera sa aming ospital. Naawa kami sa mga bata. Kaya in-upload namin ang kanilang DNA. Doktor, ibig niyong sabihin. Ginawa namin sa inyong DNA matching. Binabati kita, mayroon kayong relasyong magulang-anak. Kung gayon, doktor, nasaan ang mga kambal na iyon? Ito ang address ng kanilang tahanan. Ngunit binibining Reyes, habang nagaganap ang operasyon, ang isang babae sa kanila dahil walang angkop na organ matching, ay pumanaw na. Paano nangyari yon? Hindi ako naniniwala. Mga anak ko. Hihintayin ka ni Mommy, hintayin mo ako. Kaya pala walang pagkakatugma. Tama, Ginoong Santos, may isa pa kaming natuklasan. Ano yon? Mayroon ding kambal na tugma sa kanya. Sabihin mo ang address sa akin agad. Ito ba ang lugar? Mommy, sa wakas, hinahanap mo na kami ni Dad. Ikaw, ano ang tinawag mo sa akin? Mommy, parehong-pareho ka sa hitsura mo sa panaginip ko, kaya ikaw nga ang mommy namin. Mommy, patay na si Bunso, hindi ka na niya makikita. Mommy. Patawad. Si Mommy ang nagkulang sa inyo. Mahal. 5 taon na. Sa wakas, hinahanap mo na kami ng anak ko. Mali ang pangangatawan, mali din ang karisma. Imposibleng siya ang lalaki 5 taon na ang nakakaraan. Anong ebidensya ang mayroon ka upang patunayan na ikaw yan 5 taon na ang nakakaraan? Kuya Daniel, si Ate Bea siguro ang babae 5 taon na ang nakakaraan. At ang birthmark niyang hugis gasokle sa balikat ay nawala. Siguro gumamit si Ate Bea ng isang scar removal product mula sa pamilya de la Cruz. Kung gayon, bakit? Ang iyan paternity test niya ay walang dugong relasyon kina Sofia at Marco. Ito, ano man ang mangyari, pumunta ka na agad para makita si Ate Bea. Huwag mong hayaang maloko si Ate Bea ng iba. 5 taon na ang nakakaraan sa Hotel Aurora, Room 666. Noong araw na yon, nakasuot ka ng isang buo pulang damit. Sa kaliwang balikat mo, mayroon ding birthmark scar na hugis buwan. Kung hindi ako ang lalaking yon, paano ko matatandaan ng ganoon kalinaw? Mahal. 5 taon na ang nakakaraan. Natakot ako na makipag-agawan ka sa akin sa kustodiya ng 2 bata. Kaya ko lang pinasabi kay Nurse Elena na patay na ang bata. Ikaw nga talaga. Mahal. Umuwi ka na. Patay na ang anak natin. Ayaw mo sigurong mamatay din to, diba? Pigilan mo yan. Mommy, iiwanan mo na ba kami? Hindi kami pwedeng mabuhay nang wala ka ni Dad. Sino ka? Sino ka ba? Bie, narinig ko ang lahat ng sinabi niya. Pero gusto kong sabihin sa'yo, ako ang lalaki sa Hotel Aurora. 5 taon na ang nakakaraan. 5 taon na ang nakakaraan, may nagtangkang gumawa ng masama sa akin. At hindi sinasadyang nagkaroon ako ng relasyon sa isang babae. Malinaw kong naalala na sa balikat ng babaeng yon ay may birthmark na hugis buwan.
Kaya pala, palagi mong gustong tingnan ang balikat ko. Pero nang malaman kong wala kang birthmark, natatakot akong baka isipin mo na may ibang babae sa puso ko, kaya naman. Kaya sina Sofia at Marco ang mga anak ko. Ha ha ha. Ang galing mo, ang husay mo. Kung ang sinasabi ng ginoong ito, na ikaw ang lalaking yun, paano mo ipapaliwanag ang batang ito? Tito, huwag mong agawin ang mommy ko. Mama, patay na ang kapatid ko, kami na lang po ang. Mommy, nagsisinungaling siya, kami ang mga anak mo. Mommy, sinabi mo na hindi mo kami iiwanan kailanman. Ako. Ano ang gagawin mo sa misis ko? Bitawan mo. Huwag mo siyang apihin. Mommy, iiwan mo na ba kami? Mommy, huwag mo kaming iwan, mabait naman po ako. Gusto ko munang mapag-isa. Kuya, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Pero ayokong iwan si Paolo. Pero kapag nakikita ko ang bata, naaalala ko ang namatay kong anak. Kung sana ay mas maaga akong nagpakita. Baka sana. Ate Bea, naisip mo na ba, na baka peke lang ang lahat ng ito? Ang bata, baka hindi mo talaga anak. Pero sabi ng doktor, ang city paternity test. Ikaw ba mismo ang gumawa ng paternity test? O kaya naman, sa aking kapangyarihan, dito sa Lungsod Veritas, bakit noon ay hindi ko pa nakahanap ng impormasyon tungkol sa kambal na ito? Ang ibig mong sabihin, Nagpadala na ako ng mga tauhan ko para imbestigahan ang lalaki at ang bata na binanggit mo na nagngangalang Ricardo Torres at Miguel Torres ay lumipat lang sa Lungsod Veritas 1 buwan na ang nakalipas. Ngunit, naniniwala ako na may mas mabilis pa sa akin na makakaalam nito. Bie, pumunta ka sa Yan Testing Center. CJ, Hindi ako magpapadane test. Siya ang nanay ng anak ko. Bakit ko naman gagawin yan? Kung gayon, bakit 1 buwan pala nang lumipat ka sa Lungsod Veritas? Hindi ako taga Lungsod Veritas. Bawal ba na bumalik ako para hanapin ang nanay ng anak ko? Hindi ba gusto mo lang kaming magsama bilang mag-ama? Ikaw na babaeng malandi at walang hiya. Ang pagsusuring ito ngayon, gusto mo o hindi, gagawin mo. Kung hindi, marami akong paraan para gawin mo yan. Mama, Miguel, kung ako nga ang nanay mo, pwede mo bang tulungan ang nanay mo? oo opo. Miguel, pag uwi natin, babalian kita ng mga paa. Para sa iyo, Mama. Doktor, pakiusap po. Kung si Bie Reyes ay hindi niya ina. Lene. Kumusta na po, Doktor? Ang near-identify na si Shura Oya, at ang kinikilalang si Leichen na itatag na ang relasyong magulang-anak. At ayon sa pag-aaral, may DNA defect si Leichen at kasalukuyang may malubhang sakit, inirerekomenda naming gamutin ito kagad. Impossible. 99.9% match ng genetic conditions. Talaga palang anak niya. Ate, sabi ko na nga ba? Ang totoo, totoo. Ang peke, peke. Sinabi mong ikaw yung lalaki. Ngayong lumabas na ang resulta. Ano na ang masasabi mo? Ikaw. Yung report ni Tsuruoy at Cheyenne Zen Wuxi, ginawa na niya dati, walang relasyong magulang-anak. Ano ba talaga to? May marka siya sa balikat na hugis gasuklay. Kuya, nahanap ko yung dating may-ari ng Hotel Haitan. Sinabi niya sa akin, 5 taon na ang nakakaraan dahil sa renovation na baligtad yung unang numero ng kwarto mo. Kaya 966 ang sayo, hindi 666 at yung birthmark. Baka nagkamali ka ng tanda, hindi naman siya yung babae nung gabing yun, ate. Ha ha ha, Mrs. Hindi ka ba babalik sa amin? 5 taon na ang nakakaraan. Dahil sa'yo. Namatay ang anak natin. Ngayong may sakit pa ang isang ito, hindi mo naman pwedeng iwanan ulit siya, di ba?
Mommy. Uuwi ka na sa amin, okay? Enlay, kahit ikaw pa ang lalaki noon na nakilala ko 5 taon na ang nakalipas, hindi ko kailanman gugustuhin. Makasama ka. Ang asawa ko ay iisa lamang. At siya iyo, Jake Xiaoyu. Mommy. Ayaw mo na ba sa akin? Dahil ba hindi kita pinapayagang magustuhan? Si Daddy. Kung buhay pa si Bunso, mananatili ka ba? Hindi ah. Paano naman hindi ka magugustuhan ni Mommy? Gusto kong makasama si Chen ng kaming dalawa lang. Bakit naman? Dahil siya ang tunay na ina ni Chen. May karapatan siyang makasama ng kaming dalawa lang, si Chen. Shenzhen at Wugs ay naghihintay pa sa'yo sa bahay. Maaari mong isama siya doon para makipaglaro sa kanila. Siguradong tatanggapin nila siya. CJ. Pero, gusto ko lang munang kumalma nitong mga huling araw. Pwede ba? CJ. Salamat. Kuya Gabriel, tara na. Daddy, nasaan po si Mommy? Iniwan na po ba tayo ni Mommy? Kinuha lang po ni Mommy si Kuya Miguel para maglaro. Pangako po ni Daddy, hindi niya sila guguluhin. Daddy, tanga ka po ba? Kung magpapatuloy po yan, tuluyan ng aagawin ang asawa mo. Sofia, mukhang kailangan na po tayong kumilos para sa plano na protektahan si Mommy. MMHMM. Ano ang gagawin niyo? Paolo, bilisan mo po. Hanapin mo kung nasaan si Mommy. Agad-agad sabihin mo po sa amin. Ang plano protektahan si Mommy ay sinimulan na po. Paumanhin po. Hindi po ako isang mabuting ina. Hindi po alam ni Mama na sa loob ng maraming taon, nagtiis po kayo ng hirap. Nabubuhay lang po sa pangunguha ng damo at pangangalakal. Mama, huwag ka pong umiyak. Nangako po kami ni Daddy kay Sofia na babalik po kayo sa amin. Hindi po namin kayo sisisihin. Mama, pwede ka po bang sumama sa amin? Ang pinakagusto po ni Sofia ay ang makasama tayong apat magpakailanman. Mama, umuwi na po tayo kay Miguel. Kahit wala na po si Sofia, si Miguel ay magiging masunurin para magustuhan po kayo, Mama. CJ, pangako po ni Mama sa iyo. Mommy. Sofia at Marco, bakit kayo nandito? Paolo, gusto kong mapag-isa nitong nakaraang 2 araw. Mommy, kami ni Sofia, sobrang miss ka namin. Mommy, hindi po ito kasalanan ni Dad. Kuya, may maliit akong laruan para sa iyo. Tara, maglaro tayo. Kami ni Sofia ang tunay mong anak, Mommy. Ngayon, ilalantad ko na ang sinungaling na tulad mo. HMM, maglaro tayo. CJ, kalimutan na natin ang lahat ng kalungkutan ngayon at magsaya ng lubusan. Okay ba? Sige. Tara. Go, go, go. Press go. Yehey. Mas bilisan pa. Mama, sa totoo lang. Baby, anong nangyari? Gutom ka ba? Miguel, lakasan mo pa ang boses mo. Hindi marinig ni Mommy. Mommy, pasensya na po, kasi. Miguel. Kung ayaw sumama ng mommy mo sa amin, hanggang kailan ka pa mananatili? Daddy, hindi natin ito pwedeng gawin. Miguel, bakit mo siya itinulak? Anak ko yan, dugo ko ang dumadaloy sa kanya. Kung ayaw mo na sa kanya, hindi ko na ba siya pwedeng pangalagaan? Kung ganoon mo siya kamahal, sumama ka sa akin. Hindi ko na siya sasaktan. Misis ko siya, binalaan kita. Huwag kang lumapit ng sobra. Ha ha ha, inaagaw mo ang anak ko. Miguel, halika dito. Miguel, huwag kang matakot. Miguel, hindi ba nami-miss mo si Mommy? Umuwi na tayo kay Mommy, okay? Miguel. Huwag kang matakot, napakagaling ng daddy ko. Pwede ko siyang gawing daddy mo rin. MMHMM. Mommy, sumama ka na sa amin pabalik, okay? Kung hindi, ayaw ko nang makita ka pa. Baby, ako. Ating kapatid na babae. Sino na naman ito?
Ilang lalaki ang inalagaan mo, babalaan kita. Kung makikialam ka pa, papatayin kita. Sige, patayin mo ako. Sa Jiangcheng na ito, walang sino man ang nangahas na sabihin sa akin. Ako, si Pei Qing yan, ang nagsasalita ng ganito. Pei Qing yan. Ikaw ba si Ninth Master? Umalis ka. Kung marinig ko ulit na ginagamit mo ang bata para ipagbantaan ng kapatid ko, alam mo na ang kahihinatnan mo. Kapatid ko, Terra na. Kapatid ko, Terra na. Kapatid ko, anong gusto mong kainin ngayong gabi? Kuya Gabriel, ihahatid mo muna ako pauwi. Paumanhin, kuya. Ginamit na naman kitang panangga. Kung hindi, baka mapalambot na naman ang puso ko ngayon at sumama na kay Chen. Tama nga, hindi ko pa rin siya malalampasan. Kapatid ko, hindi mo kailangan sabihin ang kahit ano. Ang nais lang sabihin ni kuya ay, ano mang ang gawin mo, laging nasa panig mo si kuya. Terra, ihahatid kita. Si Ruyi ang aking asawa. Ang mga nangyari 5 taon na ang nakalilipas ay tapos na. Gusto ko lang itanong sa'yo ngayon. Magkano ang kailangan? Para ibigay sa kanya ang kustodiya ni Chen. Custody rights ni Chen. Haha, baliw na ba ako? Bakit ko isusuko ang custody rights? Hanggat pinahihirapan ko siya, para makita ang anak niya, makukuha ko ang kahit anong halaga. Nga pala, kumusta ang pakiramdam na matulog kasama ang babae ko? Hindi ba dapat bigyan mo ako ng pera? Halimaw. Huwag niyo kong sasaktan si Daddy. Kung kaya mo, magkita tayo sa huli. Lei Chen, tumayo ka na. Pag uwi mo, babaliin ko ang mga paa mo. Walang kwenta. Terra na. Teka. Maghintay ka lang. Daddy, masakit pa ba ang kamay mo? Nandito na po ako. Mommy. Tikman mo ang luto ko, kumusta? Wow! Ang sarap tingnan, hindi ba? Oo, Daddy, pinakamamahal mo si Mommy. Kayong dalawa lang ang matamis magsalita. Akala ko, hindi ka nababalik. So, gusto mong hindi na ako bumalik? Hindi. Masaya akong nakabalik ka. Miss ko na ang mga bata, at ikaw din. Nahihiya siya. Ano yan? Mommy, ito si. Marco. Okay lang. Kinagat siya dahil sa kulit. Talaga? Paumanhin, Dad. Okay lang. Mahal, may gusto akong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, hindi ako si... Binibining Reyes, hello. Excuse me, Hinahanap mo si Andre. sino? Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo ba ako ipakikilala? Anong ginagawa mo rito? Dahil hindi ako ipakikilala ni Andre, ako na lang ang magpapakilala sa sarili ko. Hello. Ako si Sofia Alonzo. Ako ang tunay na ina ni na Sofia at Marco. Sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Kung hindi ako nagbigay ng pahintulot, sino ang nagpabalik sa'yo? Dati, ako ang nagkamali, pero ang mga anak, ako ang nagdala sa sinapupunan ko ng 10 buwan at ipinanganak ko. Gusto ko lang silang makita. Kung gusto mong bumalik para makita ang mga anak, hindi kita pipigilan. Pero kung mayroon ka pang ibang balak, mas mabuting itigil mo na yan ngayon pa lang. Bakit? Bakit hindi mo kaya? Bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Gaano na tayo katagal magkakilala? Gaano katagal mo naman siya kilala? Kapag narinig ko pa ulit na sinabi mo ang masama tungkol sa misis ko, ipapaputol ko ang negosyo ng pamilya Alonzo mo. Simulan ng plano. Bea, gusto kong mamatay siya. Kuya Marco, kung si Daddy ay makuha ng masamang babae, paano na? Kung gayon, hindi na natin kailangan si Daddy. Sumama tayo kay Mommy, at tutulungan ko pa si Mommy na alagaan si Bunso. Marco, Nandyan na ang malaking lobo, tumakbo kayo. huwag niyo silang paniwalaan. Ako ay iyo, at walang makakaagaw sa akin. Tungkol kay Miguel, huwag kang mag-alala.
Kukuha ako ng pinakamahusay na legal team para makuha ang custody niya. CJ. Bakit siya umuubo ng dugo? Bakit biglang nangyari ito? Ayos lang siya noong umalis ako kahapon. Siguro nami-miss lang niya si Mommy. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil sinabi ko sa kanya, kung magkasakit siya, papagkita ko siya kay Mommy. Matalino ang batang si Miguel, kaya nagkasakit siya. Pero ang mga bata, hindi alam kung paano magpigil. Hindi mo nakita. Nagsuka siya ng dugo sa sahig. Pagdating sa ospital, malamig na ang katawan niya. Halimaw. Si Miguel ay anak mo rin. Paano mo nagawang gawin ito sa kanya? Kasama ang painang ito, mahirap para sa akin makahanap ng asawa, dahil ayaw mong makipagdiborsyo sa lalaking ito. Bumalik ka at alagaan si Miguel. Kasalanan mo kung bakit naging ganito si Miguel. Maria, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Naging ganito si Miguel dahil sa kanya. Ginawa niya yun para sa akin. Naiinis ka ba? Pero bilang tagapangalaga ni Miguel, mayroon akong paraan para siguraduhin si Miguel ay mamamatay ng tahimik nang walang makakapansin. Ikaw, Hindi. Hindi. Makikipagdiborsyo ako. Makikipagdiborsyo ako. Maria, Daniel, paumanhin. Pero hindi ko kayang panoorin ang anak ko na mamatay. Ang pasyente ay may liver failure at kailangan ng transplant. Ang gastos sa follow-up na paggamot ay aabot ng kahit 2 milyon. Pamilya, mangyaring mangalap ng pera sa lalong madaling panahon. Maria, ang pagpapagaling kay Miguel ang mahalaga. Maghanap muna tayo ng paraan ng paggamot. Makikipagdiborsyo ako. Ngunit, kailangan muna nating gamutin ang sakit ni Miguel. Sige, haha. Hihintayin ko ang iyong magandang balita. Haha. Ay nako. Paano ko ba nakilala ang ganitong klaseng tao noon? Maria, huwag kang mag-alala. Samahan mo muna si Miguel. Magtatanong ako sa doktor para sa mga detalye. Bakit ka nandito? Narinig kong makikipagdiborsyo ka. Kahit makipagdiborsyo ako kay Daniel, hindi kanya mapapangasawa. Daniel. Tinatawag mo siyang Daniel. Nakakatawa naman. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pangalan niya ay Daniel. Ang mula sa pamilyang Valdez, ipinanganak na may paggalang na noong edad 20 ay naging pinakamayamang tao sa lungsod Veritas, ang CEO ng grupo ng Valdez. Anong kalokohan yan? Ang asawa ko ay si Daniel. Siya ang driver ng CZ. Nakilala ko na rin ang C. Tingnan mong mabuti. Ang CEO na inaakala mong kilala ay ang kanyang kapatid na si An, pero kahit pangalan niya ay peke, niloloko kanya mula pa noong una. Inakala mong si Daniel, totoo ang pagmamahal niya sa iyo, huwag kang maging tanga. Siya, ang kagalang-galang na presidente ng grupo ng Valdez, na nagkakahalaga ng trilyon, na nakatayo sa tuktok ng lipunan. Iniisip mo ba, mahuhulog siya sa isang babaeng nagkaanak na? Impossible. Nagsisinungaling ka. Peking litrato to. Pasensya na, totoo ang litrato na ito. Ang iyong anak at ang iyong asawa ay niloloko ka. Kahapon, palihim siyang nakipagkita, kay Ricardo Torres. At ngayon, si Ricardo Torres, ay isinugod si Miguel sa ospital. Pero ikaw, umiiyak ka habang nakikiusap sa kanya na makipagdiborsyo. Ano ang ibig mong sabihin? Hay, hulaan mo, napakayaman niya. Bakit ko gustong makipagdiborsyo sa kanya? Dahil siya ay isang control freak, makasarili. Gusto niyang ipagpatuloy ang paglalaro sa iyo. At ngayon, gusto niyang patayin ang anak. Iniisip mo bang maniniwala ako sa iyo? Sige na, naihatid ko na ang aking mensahe. Maniwala ka man o hindi, bahala ka. Siguro, maaari mong tanungin, ang iyong minamahal na asawa. Lahat peke. Niloloko niya ako. Kuya, para sa paggamot ng bato, ang pinakamagaling na medical team, nahanap ko na para sa'yo. Lilipad sila pabalik mula sa Arcadia bukas. Salamat sa iyong pagsisikap. Pero kung pag-uusapan, naisip mo na ba talaga, ang paglipat ng 25% ng shares, kay Ate Bea? Bilyon-bilyong piso yan. Kung hindi ito maayos na mahawakan, baka totoong makipagdiborsyo sa'yo si Ate Bea. Dahil na makikipagdiborsyo siya sa akin. Kaya ngayon ko ito ililipat sa kanya. Sa ganitong paraan, kahit iwanan niya ako, magkakaroon siya ng magandang suporta sa buhay. Ay nako, ay nako. Ang lalaking umiibig, talagang nakakatakot. Hoy, kuya, talaga bang ngayon sasabihin kay Ate Bea ang tunay mong pagkatao? Dahil sa usapin ng mga bata, pabago-bago ang emosyon ni Ate Bea. Kung aamin ka ngayon, baka magalit sa'yo si Ate Bea. Alam ko. Pero palagi kong nararamdaman, kung hindi ako kusang aamin sa kanya, mawawala siya sa akin.
Bie. Nahanapan ko si Chen ng pinakamagaling na medical team. Nakahanap ka agad ang pinakamagaling na team. Sasabihin ko bang ang kakayahan ng tanyag na President J. Hindi ka naman talaga si Paul. Ikaw si Paolo Santos. Ang presidente ng Santos Group, tama po ba? Opo. Pero, Kaya pala kahapon, itinago mo sa akin na nakipagkita ka kay Ricardo Torres. mahal, may nagsabi ba sa'yo? Huwag mo akong tawaging mahal. Opo o hindi po. Sabihin mo sa akin. Opo, nakipagkita ako sa kanya. Pero para lang pag-usapan ang custody ni Miguel. Kaya. Ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Hindi niya ako niloko. Huwag mo akong hawakan. Masarap ba lokohin ako? Pwede mo akong lokohin. Pero bakit mo gustong patayin ang anak ko? Mali na niloko kita. Pero hindi ko naisip na patayin ang anak mo. Paolo Santos. Magdiborsyo na tayo. Sa buhay ko, ang pinakakinamumuhian ko ay ang pandaraya. Mahal. Bea, bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Maniwala ka ulit sa akin. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Bea Reyes, mamatay ka na. Paolo, Mahal, maniwala ka ulit sa akin, okay? maniwala ako sa iyo. Kaya huwag na tayong magdiborsyo. Naghihintay ang mga kaanak sa labas. Mahal, huwag kang mapapahama. Pasensya na po. Kagagawan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana mangyayari ito sa kuya mo. Ate Bea, huwag na po kayong mag-alala. Noong bata pa si kuya, may naghula sa kanya na magiging mayaman at marangal siya at muling mabubuhay pagkatapos ng trahedya. Hindi siya mapapahamak. Daniel, kamusta ang kuya mo? Nanay, huwag po kayong mag-alala. Nililigtas pa si kuya. Nanay, ako. Who's your mother? What right do you have to call me? Oh, Mom. You dare block me. If it weren't for you back then, hiding their marriage, how would he have been harmed by her like this? Auntie, I'm sorry. Is sorry useful? Can it wake my son up? Why? Why did you harm my son? Don't worry. If Yunhao is in any danger, I will give Junhao a life in exchange for his. And my love, I won't let you die. Isabel Reyes. You really are a bringer of disaster. It's not enough that you cursed your own daughter to death. Now you want to curse your husband to death too? Who are you? Ha ha ha. Auntie, I'm your daughter-in-law, your one-night stand partner, the father of her child. How could my son fall for someone like you, you dirty, lowly woman? Divorce. I want you to divorce Paulo right now. I absolutely will not allow a bad person like you to tarnish the honor of our Santos family. Auntie, promised Paolo, I will not divorce him. How could you say such shameless words? You've already harmed my Paulo so much. Like this, guards, take her and her robe man, and the children, and throw them all out. Matandang bruhaw. Ano ang karapatan mong ipatapon? Ako, hindi ka ba naniniwala na ipapapatay kita? Tumahimik ka, idilat mo ang bulag mong mata at tingnan mo. Ito ang ina ng presidente ng grupo ng Santos. Naglakas loob kang murahin ang ina ni Sir Paulo, hindi ka ba natatakot mamatay? Ang ina ni Sir Paulo? Kung gayon, si Sir Paulo, paano nangyari yun? Hindi ba hindi ba't siya isang hamak na driver? Hindi ko akalain na may ganyan kang kakayahan. Nagawa mong paikutin ang ulo ng kagalang-galang na presidente ng grupo ng Santos. Legal kayong kasal, di ba? Kapag namatay siya, yayaman ka. Lahat ng pera ay dapat para sa Miguel natin. Asawa. Manahimik, si Paolo, hindi siya Magandang babae, naglakas loob kang suntukin ako. dapat la. Tama na, Bea. Hanggang kailan ka mag-iingay? Umalis ka, hindi ka welcome dito. Aling Nena, alam kong galit ka sa akin. Pero pwede ba kitang pakiusapan? Hayaan mo akong hintayin siya. Doktor, kumusta ang anak ko? Paumanhin po, ginawa na namin ang lahat. Daniel. Oh, Daniel ko, ang salot mong yan ang pumatay sa anak ko. Bakit hindi ikaw ang namatay? Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Ate Bea, ayos ka lang ba? Kamusta siya? Hindi ko inaasahang siya pala talaga si Daniel. May isa pang kabit. Ang anak ko, dahil sa babaeng katulad mo, namatay. Ako si Gabriel de la Cruz. Ang CEO ng grupo ng De La Cruz. Si Don Gabriel ng Lungsod Veritas. Tunay ngang minamaliit kita.
Ginang Santos, sana po ay magpakita kayo ng respeto. Siya ang Ate Bea ko, at siya ang lubos na minamahal ng anak ninyo. Kaya po, bawiin ninyo ang mga paninirang puri ninyo. Huwag mong isipin na dahil may tagapagtanggol ka, hindi na kita magagawa ng masama. Sinabi ko ng pagbabayaran mo ito ng buhay mo. Nandito ako, walang sino man ang makakapi sa Ate Bea ko. Kuya Gabriel, hindi ko kayang tingnan si Daniel na mamatay. Tulungan mo akong maghanda ng kung anong kailangan. Hindi mo siguro gagawin yan. Hindi pwede. Hindi ko papayag ang gawin mo yan. My condolences. My son, how could you bear to make your mother bury her own child? Mom. Your heart isn't good. Don't get too anxious. Let's take Big Brother with US first. What do you want? Paolo isn't dead. I can save him. What do you mean? Is the person dead or not? Could I possibly be mistaken? I am the direct disciple of the Heavenly Master Sanzai, capable of heavenly immortal arts, bringing the dead back to life. I can save him. I will definitely bring him back to life. Heavenly Master, the one spoken of in legend, who could achieve semi-ascension. Is indeed Divine Master. I didn't expect that at such a young age. You received direct tutelage from the Heavenly Master. I apologize for not recognizing you, ear liar. Impossible. You don't even hesitate to lie. What status does the Heavenly Master hold? Even our Santos family, with our status, repeatedly sought an audience with the Heavenly Master but were never granted one. Someone like you, so poor and insignificant, how could you possibly be the Heavenly Master's direct disciple? If I've spoken any falsehood, may lightning strike me. Mom, Big Brother said our sister-in-law is a Heavenly Master. Given the current situation, why not let sister-in-law try? What if she really can save Big Brother? Fine. Then I'll let you try. If you can't save Yun Hao, I'll make you bury him with him. Wait. I am the Heavenly Master, Zhang Jiwei's only direct disciple. How dare you, impersonating the Master's disciple? Nag-ensayo ako kasama si Master sa bundok ng 5 taon. Hindi ko pa naririnig na nabanggit ka ni Master. Ikaw ang impostor. Bunso, dahil bumaba ka sa bundok ngayon, espesyal na nagpadala ng mensahe si Master sa akin, para alagaan ka ng mabuti, kayang kong patunayan ng pagkatao ni Roya. Pei Ching yan. Sabi mo nagpadala si Master ng mensahe sa hindi ka nga panlabas na disipulo. Anong karapatan mo para makausap ang mga direktang disipulo ni Master? Sabi mo nagpadala si Master ng mensahe sa nakakatawa. Oo, pero hindi nga ako panlabas na disipulo. Pero si Roya, oo. Kaya paano mo mapapatunayan? Sa salita mo lang. Sabi mo nagpadala si Master ng mensahe sa ipakita mo ang sulat sa lahat. Si Master ay gumamit ng telepathy. Ibig sabihin, wala. Alam ko ng impostor ka. Ang Old Heavenly Master ay banal at kakaiba. Paano siya magiging bulag para tanggapin ang isang marumi at hamak na babae na tulad bilang disipulo? Gamit lang ang isang sirang flake na kahoy. Gusto mong magpanggap na disipulo ni Old Heavenly Master. Talagang napakakapal ng mukha. Ziner, dahil sa matagal na pagkakakilala ninyo ni Yun Hao, at para sa mga anak ni Tita, nakikiusap ako, iligtas mo si Yun Hao. Tita, huwag po kayong mag-alala, nandito ako ngayon para iligtas si Yun Hao. Ito ay sinaunang mahiwagang gamit. Posible kaya siya talaga ang personal na disipulo ng maestro. Gumagalaw ba ang kamay ni Kuya Daniel? Gumagalaw ba? Nanay, nakita ko rin. Huwag po kayong mag-alala, gagaling si Kuya Daniel. Hindi maganda. Ano na naman ang nangyari? Nawala na siya sa katinuan. Nawala sa katinoan. Paano nangyari? Si Sofia hindi ba siya ang personal na disipulo ni Maestro Santiago? Hindi ko alam saan niya nakuha ang makapangyarihang anting-anting na yan. Pero ang buhay at kamatayan ay nakatadhana. Kahit gaano pa kaganda ang gamit, hindi nito maibabalik ang buhay. Kung nais mong buhayin ang tanging pagpapalit ng buhay ang magagawa. Ate Bea, hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi mo pwedeng ipagpalit ang buhay mo para sa buhay ni Kuya Daniel. Kung malalaman ito ni Kuya Daniel, siguradong hindi niya gugustuhin ang ginagawa mo. Sa totoo lang, takot din akong mamatay. Pero, kung ang kapalit ng buhay ay ang pagkawala, hindi ko matatanggap ang resulta. Noong una akong bumaba ng bundok, ang layunin ko ay lampasan ang pagsubok sa pag-ibig.
Nang makilala kita, ito na ang aking kapalaran. Daniel, dalhin mo ang mga hindi ko pa natatapos na hangarin. At mabuhay ka ng maayos. At, mahal kita. Ate Bea. Gising ka na, Daniel. Kumusta ka? May masakit ba sa iyo? Daniel, nasaan si Maria? May kailangan si Ate Maria kaya umalis siya. Impossible, nagsisinungaling ka. Hindi niya ako iiwan. Hahanapin ko siya. Kuya. Isinakripisyo ni Ate Maria ang buhay niya para sa'yo. Pinagpalit niya ang buhay niya para sa'yo. Wife, kumusta ka? Maria, what? Hindi ba ako namatay? Ayos ka lang, mabuti naman. Mahirap putulin ang ating ugnayan sa mundo. Master, Ginamit ko ang iyong lakas para pahabain ang iyong buhay. Simula ngayon, hindi ka na makakapag-ensayo. ang hindi kagalang-galang na disipulo na si Maria, nagpapasalamat sa malaking kabutihan ni Maestro Santiago. Sa susunod na buhay, babayaran ko ang utang na ito. Salamat Maestro Santiago. Mayroon pa akong isang hiling. Pakisabi po sa akin kung nasaan ang aking mga anak. Your child is already here. Why look further? It seems that Chen Chen is truly my child. I heard from Yunlan. Little mother was too emotional then. I apologize to you on her behalf. It's okay, you were injured because of me. It's natural that Madame hated. But after saved, Madame also apologized to me. Still calling her madam. You can call her mom now. Don't tell me you still want to divorce me. I'm sorry, I got too emotional. Didn't listen to your explanation. That's why you got hurt. No, it's Enley's fault. I deceived you first. Are you willing to listen to my explanation? At first, you told me to marry you. I thought you were a scammer. So, pretended to be poor to scare you away. But in subsequent interactions, in my heart was moved again and again. I truly fell in love with you, but for various reasons, I never had the chance to say it. BA. I'm sorry. %25% of Santos Group shares. Transfer them to me. What? You don't think I'm a scammer anymore? Then I'm willing to be deceived, you. BA. Sophia and Marco can't live without you, and I can't live without you either. From now on, if there are any difficulties, we'll overcome them together, okay? Okay, we'll overcome them together. Sorry for interrupting your loving moment as a couple, right? When I was watching Sophia, I found she met someone unexpected. Take a look. Isabel Reyes. Alway is Sophia with Isabel, the murderer. Hindi pala mahahanap ng mga tao ko si Isabel. Si Sophia pala ang may hawak sa kanya. Nasaan sila ngayon? Nasa labas ng bayan sila, pero huwag kang mag-alala. Sinusundan sila ng mga tauhan ko. Tara, dapat nating mahuli ang dalawang babaeng yan ngayon. Ngayon, hinahanap ka ng pamilya de la Cruz at ng grupo ng Santos. Bakit hindi ka nagtatago at sa akin ka pa lumapit sa ganitong panahon? Baliw ka ba? Magtago. Paano ako magtatago? Hindi na ba ako lalabas habang buhay? Ikaw, ayusin mo agad ang pag-alis ko sa bansang Arcadia. Bigyan mo pa ako ng 10 milyong piso. Hindi, 50 milyong piso. May mukha ka pa bang humingi ng pera sa akin? Pinabangga ko sa'yo si Maria. Pinatay mo pa si Daniel ko. Siya ang naghanap ng pinipilit niyang protektahan si Maria. Binangga ko si Daniel, at patay na siya. Wala na akong paraan ng pamumuhay. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, sasabihin ko sa pamilya Santos, na ang dalawang bata, ay hindi mo naman talaga na, tumahimik ka. Sophia! Daniel Santos, buhay ka pa. Alam kong may iligtas kita. Ano ang pinagsasabi mo? Ang buhay ko ay iniligtas ni Reyes sa pamamagitan ng kapalit buhay. Ako ang nagligtas sa iyo, para iligtas ka. Pumuti ang buhok ko.
Sinubukan ka nga niyang iligtas, ngunit gumamit ng ipinagbabawal na sinya. Hindi siya nagtagumpay sa pagligtas, bagkus ay binalikan siya ng sumpa. Daniel Santos, huwag kang maniwala sa kanya. Para iligtas ka, ginawa ko ang lahat. Ako ang pinakamamahal sa iyo. Sofia Alonso, masama ang loob mo. Matagal ka nang itiniwalag sa samahan, tapos ninakaw mo pa ang mahiwagang gamit ng bundok, at ginamit ang ipinagbabawal na sining. Ngayon, lilinisin ko ang samahan. Bea Reyes, masaya ka ba? Ang personal na disipulo ng Maestrong Santiago. Ang Ginang Valdez ng grupo ng Santos. Bakit lahat ng bagay gusto mong agawin sa akin? Daniel Santos. Ako ang pinakamamahal sa iyo. Bakit hindi mo ako kayang tanggapin? Mahal mo ako. Kung ganon, ipaliwanag mo. Bakit kayo magkasama ni Isabel Reyes na siyang bumangga sa akin? Nalaman kong binangga ka niya, kaya niloko ko siya, para ipaghiganti ka. Nagsisinungaling ka. Bea Reyes, patawarin mo ako. Sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang anak mo. Ang babaeng yan, para lang mabuhay. Lahat ng bagay ay kayang sabihin. Hindi ako nagsisinungaling. Bea Reyes, ako ang kumuha sa anak mo noon. Pakawalan mo ako. Kung hindi nyo malalaman kailanman kung nasaan siya. Kalimutan mo na yan, natagpuan ko na ang aking mga anak. 5 taon akong pinaghiwalay mo sa aking mga anak, at pinahirapan mo ako nang mawala ang anak kong babae. Tapos gusto mo pa akong patayin sa pagbangga? Gusto kitang pahirapan ng matindi. Mali, ano ang sinasabi mo? Ang anak mo ay maliwanag na. Ikaw, tumahimik ka, hindi ba gusto mo ng pera? Bibigyan kita ng pera para makapag-ibang bansa, hindi mo nga mailigtas ang sarili mo, tapos ililigtas mo pa ako, akala mo ba tangak? Oo, hindi na ako mabubuhay. Pero huwag mong isiping makakaligtas ka, mamatay tayong lahat. Bea Reyes, tanga ka talaga, ang anak mo noon ay maliwanag na. If anyone's going to die, it'll be you first. Sophia, are you crazy? Sophia, what's gotten into you? I have gone crazy. If she hadn't hit you with the car and killed you, I wouldn't have had to practice dark magic to save. It made my hair turn white. Master even crippled my powers. She caused me so much misery. I hate her to death. Arg. Binibini Isabel, are you okay? Why did you hit Paulo? I'm sorry, miss. Isabel Reyes, you hold on for now. I'll take you to the hospital. You. Your child. Peke. Galit ako sa'yo. Linawin mo ang sinasabi mo. Kumapit ka muna. Kahit mamatay pa ako, hindi ko sa'yo sasabihin. Nasaan ang mga anak mo? Patayin ninyo ang babaeng si Isabel. Patayin ninyo siya para sa akin. Ano ang ginagawa mo? Hindi, Isabel, linawin mo ang sinasabi mo. Hanggat ako pa rin ang ina ng 2 batang ito, may pag-asa pa ako. Bakit niya ako kinamumuhian ng ganito? Ano ang sinabi niya? Sabi niya, hindi ko raw anak si Miguel. Pero ayaw niyang sabihin sa akin kung nasaan ang tunay kong anak. Pero hindi ba't nagpad na paternity test na? Bakit mo pinipilit patayin si Isabel? Natatakot ka ba na may ibunyag siya? Ang halang ng kaluluwa ng babaeng yan. Pinatay ko siya para ipaghiganti ka. Hindi ka ba natutuwa? Baliw ka talaga. Dahil hindi ka mapakali, magpad na test ulit tayo kasama si Miguel. CJ, Magpad na test din kina Sofia at Marco. Yunhao, ano ang ibig mong sabihin? Sinatian Shen, ako ang 10 buwang nagdala sa kanila. Kahit gaano mo ako kamuhian, hindi mo magagamit ang mga anak ko para pasayahin ng cute na to. Isang ENI test lang, bakit ka nagagalit? gusto ko rin na sinatayan Zen at Wuxi ay mga anak ko. Pero nagpad na test na tayo dati at hindi tugma. Siyempre, ikaw na hamak na pulubi. Makakabuntis lang ng isa pang pulubi para manganak ng mga pulubi. Gawin ulit natin. Hindi ako sang-ayon. Bakit mo gagamitin ang mga anak ko para sa DNA test kasama ng ibang babae? Mas gusto ko pa na si Roy, ang kanilang tunay na ina kaysa sayo. Sure, Oya. Talaga bang ayaw mo sa iyo, may sakit at pabigat na anak? Dumarating para agawin ng anak ko, di ba? Narinig mo ba? Ang nanay na laging nasa isip mo, ayaw sa'yo. Tumahimik ka. Hindi ka iiwan ni Mom. Huwag mong gamitin ang mga bata bilang panukli. Kahit hindi biological ni Roy si Chen, aalagaan namin siya ng mabuti. Ang mga anak ko, bakit ikaw ang mag-aalaga? Sure, Oya. Chen at ang 2 makulit. Isa lang ang mapipili mo. Shenzhen at Wuxi. Pakawalan mo na sila. Ayos pa sila ngayon. Pero mamaya'y hindi na. May binuhol ako sa kanila. Kapag hindi mo pinili ang isa, sisubog sila, na parang paputok. Ha 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 ha. Ricardo, baliw ka na ba? Pumili ka.
Daddy, huwag kang matakot, peke lang yan. Dahil gusto niyang saktan si Mommy, kaya nagkunwari kaming nahimite. Huwag na kayong gagawa ng ganoong kapanganib na bagay sa susunod. Naiintindihan nyo? Mommy, gusto kong magpadana paternity test kasama ka. Pakiramdam ko, ikaw ang tunay naming mommy. Kiko, huwag kang matakot. Pinky promise tayo. Iisa tayong pamilya. Salamat. Sige, dahil gusto ninyong magpadana paternity test, ako na ang kukontak sa ospital. Huwag na, hindi ko mapagkakatiwalaan ang ospital ng pamilya Alonzo. Kontakin agad ang pinakamalapit na Yanni Paternity Testing Center at papuntahin sila dito agad. Hindi ko anak sina Sofia at Mark. Si Miguel ang anak ko. Mukhang si Isabel Reyes ang nagsisinungaling. Ngayon, masaya na ba kayo? Bakit hindi kami anak ni Mommy? Walang problema, kahit walang relasyong dugo, mananatili tayong pamilya. Si Ricardo Torres, sa pagdukot niya kina Sofia at Marco, ay makukulong. Kaya hindi na niya kayang ipaglaban ang kustodya ni Miguel. Siya ang may kasalanan, naghahanap ng gulo. Mga tao, dalhin si binibining Sofia Alonzo at si Ricardo Torres sa bilangguan. Ano ang ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Ako ang nanay ni na Marco at Sofia. Bitawan mo ako. Para sa kaligtasan ni na Sofia at Marco. Mas nararapat lamang na ang mamamatay tao na tulad mo ay makulong. Aking kawawang anak na babae. Sino ang pumatay sa iyo? Ikaw ba? Hindi po ako. Siya ang pumatay sa anak mo. Pinatay mo ang anak ko. Papatayin kita. Oh. Binibini. Mahal kita. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Lumayas ka. Isang simpleng bodyguard, may karapatan pang magkagusto sa akin. Kadiri. Sofia Alonzo, wala ka ng lunas. Kung ganun, mamatay tayong lahat. Naku po, nakalimutan kong nawalan ako ng kapangyarihan. Daddy, Mommy, huwag kayong matakot. Poprotektahan ko kay Kuwalahu at ang kapatid ko. Kapag lumaki ako, poprotektahan ko si Mommy. At si Daddy. Tara, umuwi na tayo. Gusto kitang formal na ipakilala sa aking pamilya at bigyan ng bonggang kasal. Ang pamilya Santos ay napakalaking mayaman na pamilya. Tatanggapin ba talaga ako ng nanay mo na may gulo ang buhay pamilya at may kasamang isang anak? Opo, magiging masaya at maligaya po sina Daddy at Mom habang buhay na magkasama. Paano ka nakakasiguro? Dahil sa kwentong pambata, ganoon po lagi ang nangyayari. Tama si Marco. Ang ating pamilya ay mananatiling masaya at maligaya habang buhay na magkasama. Sir Santos, sobra ang abogado mo araw-araw. Hindi mo na kailangang personal na pumili ng lahat ng bagay, hindi ba? Para sa kasal natin at mga gamit sa bago, paano ko ipapaubaya sa mga utusan? Maria, nagkita ulit tayo. Carla, dating kasamahan ko sa ito ang asawa ko. Ikaw. Kilala mo siya? Siya yung lalaki 5 taon na ang nakakaraan na kasama mo sa Hotel Aurora sa gabing yun. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Syempre hindi. B. Reyes, ano ang nangyayari sa'yo? Masaya lang po ako. Daniel Santos. Ako yung noon, 5 taon na ang nakakaraan. 5 taon na ang nakakaraan sa Hotel Aurora. Nagtrabaho ako bilang room service. Isang beses, dahil sa gamot na Chino, nagkaroon ako ng relasyon sa isang lalaki. Pagkatapos, nabuntis ako sa anak ng lalaking yon at ipinanganak ko ang kambal na lalaki at babae. Kaya ikaw pala talaga ang babae 5 taon na ang nakakaraan. Totoo, ikaw yan. Hindi si Sofia Alonzo, kaya hindi niya pwedeng maging anak. Sina Sofia at Marco. B. Reyes, magpad na test ulit tayo. Noong una, tiyak na si Sofia Alonzo ang kumilos ng masama. Bubuksan ko na. Lanan. Sige, buksan mo. Tugma. Sina Sofia at Marco ay mga mahal ko.
Bobo sina Daddy at Mom. Noong una naming makita si Mommy, sinabi na namin na ikaw ang mommy namin. Pero hindi kayo naniwala. Bobo si Daddy. Tama sina Sofia at Marco. Na, sina Daddy at Mo ay mga bobo. Mga mahal ko, halika dito. Yakapin kayo ni Mommy ng mahigpit. Mama, patawad po. Niloko kita. Masamang bata ako. Ayos lang. Masyado ka lang bata at natatakot. Huwag ka nang umiyak. Umiti ka na.